Master, senior brother, senior sister. Hanggang dito na lang muna tayo. Yuebay, dahil pursigido kang bumaba ng bundok, ayaw na kitang pilitin pang manatili o limitahan ang iyong kalayaan. Master, Sa loob ng ating sekta, ikaw ang may pinakamahusay na talento sa medisina. Mas magaling ka pa kaysa sa kahit sinong expert sa medisina sa buong mundo. Ang siyam na gintong karayom na ito ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Tianchuan Gate. Ngayon ay ibinibigay ko na ito sa iyo para magamit mo sa oras ng pangangailangan. Master, masyado po itong mahalaga, hindi ko po ito matatanggap. Ang sekta natin, bagamat mukhang luma na, ay kilala talaga bilang pinakamalaking sekta ng medisina sa buong mundo. Ang aking disipulo ay hindi dapat malait sa labas. Bunsong disipulo, ito ang kautusan ng Bagyo. Kapag naharap ka sa kahit anong problema, pumunta ka lang sa alinman sa mga ospital ko, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para tulungan ka. Hindi rin magpapatalo si second senior brother. Ito ang inihanda ko para sa'yo, 3 villa, para kampante kang may sariling matitirhan. Salamat po, second senior brother. Wala nang ibang maibibigay si third senior brother, kundi pera. May $100 milyong sa card na ito. Pagkababa mo ng bundok, kapag kinulang ka sa pera, diretso kang humingi kay third senior brother. Salamat po, senior brother. Ang mga negosyo ng pamilya ko ay nasa buong bansa. Ito ang jade pendant ni The Meng family. Gamit ang jade na ito, makokontrol mo ang alinmang negosyo ng The Meng family. Yuebay, kapag naagrabyado ka, dapat mong sabihin, nandito lang ang eldest senior brother para sa iyo. Salamat po, eldest senior brother. Ang bait nyo talaga, eldest senior brother. Hindi pa man ako nakakaalis, mamimiss ko na agad kayong lahat. Halika na, bilisan nyo. Aalis na po ako, paalam na. Gusto mo si bunsong disipulo, bakit hindi mo sinabi sa kanya? Ngayong wala na siya, magsisisi ka talaga? Napakatorpe mo. Lumaki si bunsong disipulo dito sa bundok? Tayo lang sa sekta ang naging kasama niya? Pagdating ng oras na sapat na ang gulang niya, tsaka ko na lang sasabihin sa kanya. Miss Jiang. Ito ang tamang gamot. Nasa delikadong sitwasyon ang sakit ng biyenan ko, kaya hindi pwedeng itigil ang gamot na ito. Sa susunod na pumunta kayo, huwag kayong magpahalata. Hindi pa alam ng pamilya ko ang tunay kong pagkakakilanlan. Masusunod po. Sige. Kuya, malapit ng manganak ang hipag ko. Kapag naisilang na kaya niya ang bata, hindi na ba ako ang magiging pinakaimportanteng tao para sa iyo? Ruo-ruo, walang sino man ang makakapalit sa pwesto mo dito sa puso ko. Ikaw, habang buhay kang mananatiling pinakamahalaga sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Dahil hindi ako makahanap ng lalaking katulad mo na napakabait, nakapangasawa pa ako ng lalaking nananakit. Buntis na nga ako pero sinasaktan pa rin niya ako. Ngayon, napilitan akong bumalik at tumira dito sa atin. Ruo-ruo, huwag kang mag-alala. Tiyak na parurusahan siya ni Kuya para sa'yo. Kuya, Kayong dalawa, huwag kayong lalampas sa hangganan. Ang pagiging ampon lang ng kuya mo ay kailangang manatiling isang lihim. Kung hindi ay mawawala sa kaniya ang karapatang magmana sa pamilyang Wen. Tayong tatlo ay palalayasin ng pamilyang Wen nang walang-wala. Naintindihan niyo ba? pero tungkol sa bagay na iyan, hanggang kailan pa natin ito kailangang itago? Ruo-ruo, huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal. Kapag nanganak na si Jiang Yuebay sa panganay ko, magiging matatag na ang posisyon ko sa pamilyang Wen. Pagkatapos niyan, makipagdiborsyo ka na, bumalik ka na rito para tumira, at si kuya mo ay talagang aalagaan kang mabuti. Kuya, alam ko talagang ikaw ang pinakamabait sa akin.
ang pagmamahalan ninyong magkapatid ay mas matimbang payata kaysa sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Naalala ko tuloy rito ang tungkol sa amin ng dati kong mentor. Paano mo naman nasabing ganoon? Ang Ruo-Ruo ay tunay na kapatid ni Wenyang. Naapi siya sa pagkakataong ito at hindi pa gaanong kalakihan ang dinadala niya, kaya kailangan siyang alagaang mabuti. Dito muna natin siya patirahin sa bahay. Ayos din po, para magkasama kami ni Ruo-Ruo na nag-iingat sa aming mga dinadala. Ruo-Ruo, kung mayroon kang gustong kainin, sabihin mo lang kay sister-in-law at ipapaluto kita kay auntie. Sister-in-law, gusto ko pong matikman ang mismong niluto ninyong sabaw. Kasi ngayong buntis ako, ay medyo wala po akong gana kumain. Ganoon ba? Kaso sa kalagayan ko ngayon, mahirap para sa akin ang yumuko sa pagluluto. Tuturuan ko na lang si auntie kung paano ito gawin. Yuebay, itong si Ruo-Ruo, ngayon pa lang siya nagsisimulang makaranas ng pagsusuka. Bilang kaniyang hipag, hindi ba dapat mo siyang bigyan ng kaunting malasakit? Pagluluto lang naman ng sabaw? Wala naman itong masama. Sige po, lagi ka na lang kampi sa sarili mong kapatid. Sige, naiintindihan ko na. Salamat po, sister-in-law. Mag-ingat muna kayong dalawa. Kapag naisilang na ang anak ni Jiang Yuebay, kahit ano pang gawin nyo ayos lang. Pero sa ngayon, hindi ito dapat matuklasan ng sinuman. Naintindihan ko po. Honey, ikaw ang sandigan ng pamilyang ito. Uminom ka pa ng marami. Sige. Salamat, wife. Salamat sa pagpapagal mo at naghanda ka ng maraming pagkain. Kapatid, uminom ka rin. Salamat po, sister-in-law. Yuebay. Brother, ang sakit. Ruo-Ruo. Ayos ka lang ba? May dumi. Wenyang, ang dumi. Tulong. Brother, ang sakit. Ang sakit. Saan ka napaso? Napaso ang likod ng kamay ko. Ang sakit talaga. At sumasakit din ang tiyan ko ngayon. Brother, sa tingin mo ba mawala ang anak natin? Ma. Wenyang. Tulungan mo ako. Iligtas niyo ang bata. Ang anak ko. Ayos lang? Dadalhin ka ni brother sa ospital. Tayo na. Ruo-Ruo, huwag kang matakot. Nandito lang si Mama. Nandito lang si Mama. Wenyang. Ang bata. Nawawala na ang pintig ng bata. Ayaw mo na ba sa anak natin? Tara na. (911) Hello? Tulungan niyo ako. Kung bibilangin, malapit na ang araw ng panganganak ni Bunso. Lalabas na rin ang baby. Kailangan nating maghanda ng magandang regalo. 3 taon na tayong hindi nagkikita. Kailangang ipakita natin kung gaano tayo ka-proud kay Bunso. Ang film company ko sa baba ng bundok. Ang pinakamalaki sa industriya. Pipapirmahin natin si Bunso agad para gawin siyang sikat na superstar. Dahil nagkaroon na ng baby si Bunso, dapat lang na lumipat na siya ng matitirhan. Ipapaayos ko ang Tingfeng Manor sa Jingdu, doon ko siya patitirahin. Naghanda ako para sa kaniya ng 1 kahon ng mga mamahaling painting. At ako naman, bibigyan ko si Wen family ng order na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Para naman maging maayos ang buhay nila, at para ipakita rin sa kanila ang yaman ng pamilya ni Bunso. Sige. Hello? Ano? Na-ospital si Bunso. Pupunta na kami agad.
Ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Masyado ka nang huling dumating? Nawala ang bata. Huwag ka nang masyadong malungkot. Nasaan ba ang pamilya mo? Punta sila rito para samahan ka. Ma. Nawala na ang anak ko. Wala na ang bata pero may mukha ka pang tumawag sa akin na, Ma, mabuti na lang at maayos ang kalagayan ng anak ni Ruo-Ruo. Umuwi ka na agad? Ihanda ang selebrasyon ng kaarawan ni Ruo-Ruo. Maghahanda ng malaking party sa bahay para maalis ang malas. Anak, nawala ang bata. Kuya, kasalanan ko ang lahat. Ayos lang. Pwedeng magbuntis ulit kapag nawala ang bata. Ikaw kasi, masyado kang mabait. Saka, siya naman ang hindi nag-ingat. Masakit pa ba ang kamay mo? Halika rito. Iihipan ko. Hindi na po. Kung hindi na, isukat na natin ang mga gown. Gusto kong malaman ng pamilya ng asawa mo na ang kaisa-isang anak ng ating Wen family ay Diba? napakamahal sa atin. Wala man lang kayong pakialam nung nawala ang bata. Tapos gusto niyo pa akong paghandain ng birthday party para sa salarin? Sandali lang. Hindi ka pa pwedeng umalis ngayon. Wen Yang, Wen Ruo, pagbabayarin ko kayong lahat. Sa wakas, makikita ko na rin si bunsong disipulo. Sino ang makakapagsasabi? Baka mamaya ay makita ko na rin ang bata. Bunsong disipulo. Disipulo. Nasaan ang mga tao? Dahilan kung bakit nawala ang bata. Ang tiyan ng ina ay nakatanggap ng matinding tama dahil hindi agad natulungan, hindi na nakahinga ang bata. Bakit nawala ang bata? Hindi ba at malapit na siyang isilang? Ito ay kalabisan. Siguradong ang Wen family ang hindi nag-alaga ng maayos kay bunsong disipulo. Kung nagawa nilang saktan si bunsong disipulo, kahit kaunti, sinisigurado kong parurusahan ko sila. Tara, pumunta tayo sa Wen family. Maligayang kaarawan. Ruo-ruo, hindi ka pwedeng uminom ng alak, kaya kumuha ako ng tubig para sa iyo. Sa inyong lahat, samahan ninyo kaming lahat. Nabatiin si Ruo-ruo ng maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Inlaw, lagi mong sinasabi na hindi namin pinapahalagahan si Wenruo. Pero ngayong kaarawan ni Wenruo, pati ang asawa ng kuya niya ay hindi sumisipot. Mukhang pati ang sarili ninyong pamilya ay hindi siya binibigyan ng importansya. Jiang Yuebay, iyong probinsya ng iyon, paano niya nagawang hamakin si Ruo-Ruo? Siya? Na-aksidente at nawala ang bata kahapon, kaya hindi siya makakapunta. Galing lang naman siya sa probinsya, pero bakit sobrang arte niya? Inaakala ba niyang isa siyang donya? Ang mawala ng bata ay hindi naman malaking bagay. Nung nanganak ako, nakatayo na agad ako sa mismong araw na iyon para ipagluto ang asawa ko. Auntie Lee, kung makakabalita pa ako uli na hindi maayos ang trato kay Ruo-ruo, siguradong ang pamilya Wen family ay hindi palalagpasin ang sinumang nang-aapi sa kanya. Dahil si Ruo-ruo ang sa buong buhay ko ay pinaka-importante sa lahat. Talaga ba? Kung siya ang pinakamahalaga sa iyo, paano naman ako? Yang, nawala ang anak ko. Kahit isang beses man lang ay hindi ka pumunta sa ospital para makita ako. Imbis ay narito ka pa at nagdiriwang ng birthday ng kapatid mo. Napakabuti mo talagang kuya. Asawa ko? Inaapi si Ruo-ruo ng kanyang asawa. Alam mo naman yan, kung ngayon, hindi pa namin siya gagawa ng magandang birthday party. Sa susunod, paano na lang kung hamakin siya ng biyena niya? Pero dito rin ang biyanan ko. Lagi nyo na lang akong inuutusan. Hindi nyo ako itinuturing na tao. Bakit? Dahil manugang na sa iba si Wen Ruo. Doon nyo lang siya dadamayan? Jiang Yuebay, may kapal pa ng mukha para bumalik? Talagang pabigat ka at walang kwenta. Bumalik ako. Dahil kukuha ako ng katarungan. Anong katarungan ang sinasabi mo? Sabi ni Wenruo, muntikan mo nang maalis ang bata sa kanya. Sinubukan mong sakta ng apo ko. Deserve mo na mawala ka na rin. Lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Wenruo. Si Wen Ruo ang dapat humingi ng tawad. Tinulak niya ako, kaya nawala ang anak ko. Kuya, bakit ko naman tutulakin ang ate ko? Nandoon ka naman noong araw na iyon. Patunayan mo na wala akong ginawa. Wen Yang, ang nawala ay ang iyong sariling anak.
Mayroon na siyang nabuong kamay at paa, pero bago pa man siya isilang, ay nawala na siya. Malinaw mo yung nakita. Natinulak niya ako. Kuya, alam ko, hindi ko dapat pinagluto si ate ng sabaw noong araw na iyon. Siguradong nagalit lang siya. Kaya niya ito nagawa. Sabi nga nila na ang anak na babae ay parang ibang tao na kapag nag-asawa. Kung ayaw na niyo sa akin dito, aalis na lang ako. Jiang Yuebay, hindi ka tinulak ni Ruo. Sarili mong kawalang ingat. Ang dahilan ng aksidente, bakit mo siya pinagbibintangan? Humingi ka na ng tawad sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad sa taong ito na nagdulot ng gulo? Hanggang kailan ka ba mangugulo? Gaano pa ba kalaki ang gusto mong gulo? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Divorce? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong subukang takutin gamit ang divorce. Jiang Yuebay, humingi ka na ng tawad kay Ruo. Mapagpatawad siya, kaya hindi na niya ito gagawing issue laban sa iyo. Nawala ang sarili nating anak dahil sa kanya. At heto ka, kinakampihan mo pa rin siya. Anong kalokohan yan? Kay Ruo ko nakita ang paglaki niya, kaya kilala ko ang ugali niya. Hinding-hindi niya iyon magagawa. Tama po. Sa tingin ko nga ay pinagbibintangan mo lang ang anak ko. Sister-in-law, alam ko, natatakot kang makikumpetensya ako sa kuya ko sa mga ari-arian. Kaya mo ako sinisiraan ng ganyan. Hindi po ako galit sa inyo. Jiang Yuebay, napakasama mo naman yata. Ginamit mo pa ang sarili mong anak para lang pagbintangan si Ruo. Sinisira mo rin pati ang pagsasama nilang magkapatid. Oo nga po, ang mga taga-probinsyang ito, napakitid talaga ng puso. Wen Yang, wala akong pakialam sa pera ninyong mga Wen family. Mahal kita. Kaya pumayag akong maging alipin ninyo sa loob ng 3 taon. Jiang Yuebay, hindi kaya tama ang sinasabi nilang lahat na para lang sa mga ari-arian? Kaya mo tinulak si Ruo? Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Sister-in-law, alam kong galit ka dahil mabait sa akin si kuya. Pero kahit ganoon, hindi mo dapat ako pinagbibintangan ng ganyan. Ruo? Huwag ka nang umiyak. Dito naman talaga ang tahanan mo, ang lahat sa Wen family. Ay nararapat lang na mapunta sa iyo. Makinig ang lahat. Ako bilang si Wen Yang ay nagdedeklara mula sa araw na ito, ang lahat ng ari-arian ng Wen family ay ibibigay na kay Wen Ruo. Kahit magkaroon pa ako ng anak sa hinaharap, hindi nila mahahawakan ang mga ari-arian at shares na ito. Jiang Yuebay, itigil mo na yung mga binabalak mo. Sister-in-law, natatakot po ako sa dilim. Maaari po bang samahan muna ako ni kuya na matulog ngayong gabi? Noon, naging tanga ako dahil hindi ko napansin ang mga kalokohan ninyo. Ikaw at si Wen Ruo ay hindi basta normal na magkapatid. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Anong pinagsasabi mo? Ang Wen Ruo ay ang aking kapatid. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, kaya hindi ko papayagan na siraan mo siya? Paano naman ako at ang anak natin? Huwag ka nang manggulo rito. Isa ka lang namang hampas lupa na galing sa bundok. Isang karangalan ang mapabilang sa pamilyang Wen family. Ang pamilya namin ay tinanggap ang isang gaya mong mahirap. Dapat ay marunong kang magpasalamat. Magpasalamat? Magpapasalamat ako sa inyo dahil sa 3 taong ginawa niyo akong alipin para pagsilbihan kayo. Magpapasalamat ba ako sa inyo ngayong wala na ang anak ko ng dahil sa inyo? At higit pa riyan, ang lahat ng mga nakuha ninyong puhunan sa nagdaang mga taon ay galing sa akin. Lalong nagiging imposible ang mga sinasabi mo. Ang puhunan sa Wen family ay galing sa kasunduan ni na Ruo at pamilyang Li. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong umangkin ng kredito. Jiang Yuebay, pwede ba na huwag ka nang manggulo rito? Si Ruo ay sakitin simula noong bata pa. Mabait siya at hindi nakikipag-away bilang kaniyang kuya. Kailangan ko talaga siyang protektahan. Huwag kang magsinungaling nang dahil lang sa iyong inggit. Nagsisinungaling ako? Sinasabi ko sa'yo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Aabangan ko ang araw ng inyong pagbagsak. Wen Yang, simula ngayong araw, akong si Jiang Yuebay ay wala na ring ugnayan sa Wen family. Walang hiya ka. Kung magdidiborsyo man, dapat ay ang anak ko ang magtataboy sa'yo
Sa ginawa mong pagpahiya sa amin, hindi kita hahayaang makaalis ng basta-basta. Mga tauhan, hawakan siya, paluhurin siya at pahingiin ng tawad kay Ruwo-Ruwo. Lumuhod ka. Ayaw mong lumuhod, ha? Humingi ka ng tawad? 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 Wenyang, 3 taon na. Nagkamali ako na inakala kong ginto ang bato. Inakala kong mahal mo ako. Kaya mo ako pinakasalan. Nabulag ako. Winakasan niyo ang buhay ng anak ko. Mawala man ako, hindi ko kayo mapapatawad. Ruo-ruo? Gumaan na ba ang loob mo? Simula sa araw na ito, wala nang sinumang pwedeng humamak sa iyo. Kuya, pero muntik na siyang maging dahilan ng aksidente sa anak ko. Tuwing naaalala ko, nasasaktan ako at natatakot. Hindi ka pa kontento ha? Kung ganoon, saktan niyo pa siya. Upakan ang tiyan niya. Gusto mong makipaghiwalay, di ba? Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo. Sa nakaraang 3 taon, naging mabuti sa iyo ang Wen family namin. Baliwala na ang pagtanaw mo ng utang na loob. Nakuha mo pa kaming gawan ng kung ano-anong kwento. Dahil diyan, huwag mo akong sisisihin kung parusahan kita. Ano ang balak mong gawin? Sa loob ng 3 taon, ibinigay ko ang lahat para sa inyo. Ang sakit ni Mama, umaasa lamang siya noon sa halamang gamot ng aking mga guro. Kaya hindi lumala ang kalagayan niya. Napakasama mong babae. Kaya pala ang kalusugan ni Mama ay hindi bumubuti dahil sa mga gamot mo na may kakaiba pala. Sige, ngayong araw na ito, para sa aking mama, bibigyan kita ng leksyon. Magsalita ka. Tigil! Tigil! Bunsong disipulo, Bunsong disipulo? Bunsong disipulo! Sino kayo? At bakit kayo nangahas na pumasok sa loob ng bahay ko? Senior brother. Sila. Dahil sa kanila, nawala ang bata. Wenyang, ipinaubaya namin sa iyo si bunsong disipulo. Ganito mo ba siya pinapangalagaan? May dala akong gamot dito. Kailangan bang gamitan ng karayom si bunsong disipulo? Sana pala, hindi na muna namin hinayaang bumaba ng bundok si bunsong disipulo. Mas mabuti pa sa bundok, tayong 4 noon pang bata. manahimik ka. Hindi ito ang tamang oras para maging madaldal na parang matanda. Ayos na ang lahat. Mula ngayon, ipaubaya mo na kay senior brother. Kaya pala, kayo pala ang mga galing sa hamak na paaralan ni Jiang Yuebay. Ang paaralan ko ay hindi dapat binabanggit ng isang taong walang kuwentang tulad mo. Nangahas kang saktan si Ruo-Ruo. Ikaw, Sino ka sa tingin mo para saktan ang anak ko? Kami ang nangungunang sekta ng mga medikal na manggagamot, mga disipulo ni Tianchuan Gate. Ako ang panganay na disipulo ng Tianchuan Gate. Ang nakakatandang kapatid ni Jiang Yuebay, si Shu Fengqing. Ako ang panganay na senior brother ng Jiang Yuebay, si Meng Huaichuan. Ako naman ang pangalawang senior brother ng Jiang Yuebay, si Ling Xiao. At ako ang pangatlong senior brother ng Jiang Yuebay, si Ning Ye. Sa sinumang naglakas loob na sakta ng aming bunsong disipulo. Ang buong Tianchuan Gate ay re-responde at pagbabayarin kayo. Lahat ng naririto na nagkasala kay bunsong disipulo, kaming mga taga Tianchuan Gate, ay hindi kayo mapapatawad. Jiang Yuebay. Hindi ba sabi mo, ang iyong sekta ay isa lamang maliit at hindi kilalang grupo? Bakit? Ngayon sinasabi mo na, ang iyong sekta ang pinakamalakas na samahan sa buong mundo? Tingin mo ba sa amin sa Wen family ay hangal? Ayaw ko lang na ma-pressure ka. anong pinakamalakas na samahan sa mundo? Paanong magiging ganon samantalang 5 lang kayong narito? Malinaw na isa lang itong hamak na sekta. Nagsisinungaling pa kayo rito. Nakakatawa talaga. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo,
Ang asawa ko ay mula sa isa sa 3 malalaking sekta ng lungsod ng yun, isang disipulo ng sekte ng Sanching, at kailanman ay hindi ko siya narinig na binanggit ang tungkol sa inyo. Hindi nyo pa naririnig ang tungkol sa Tianchuan Gate? Sa tingin ko, kayong mga parang baliw na aso na nanggugulo. Kayo ang walang alam sa mundo. Dahil ginagamit nyo ang Wen family bilang proteksyon, ngayon ay babawiin ko ang lahat ng koneksyon at yaman ng Wen family. Tingnan natin kung paano pa kayo magmamayabang. Ha ha ha! Naku! Talaga namang adik na kayo sa pagpapanggap. Ako ang mismong nagtatag ng Wen family. Anong kinalaman nyo rito? Talagang matigas ang ulo nyo. Babawiin ko rin sa Wen family ang lahat ng tulong medikal. Pati na rin ako. Ibabagsak ko ang lahat ng entertainment business ng Wen family. Noon, kaya namin ito ginawa ay dahil nagpakasal sa iyo si bunsong disipulo, kaya tinulungan namin ang Wen family. Kung hindi dahil doon, mababang karote na agad ang Wen family dahil naging masama kayo sa kanya. Ngayon ay tatapusin na namin ang Wen family. Bumalik muna tayo para gamutin ang mga sugat mo. Hinto! Hinayaan ko ba kayong alisin si Jiang Yuebay? Si bunsong disipulo ay sa amin ni Tianchuan Gate. Hindi mo siya pinahalagahan. Kaya bakit mo kami pipigilang isama siya paalis? Umalis ka sa harap namin. Maaari nyo siyang isama. Pero, pasok na si Jiang Yuebay sa talaan ng pamilya ng Wen family. Sa pamilyang Wen family siya habang nabubuhay, at kahit sa pagkawala niya, ay dapat pa rin siyang ihihimlay sa libingan ng mga ninuno ng Wen family. Sige, isama nyo siya. Subalit, siya ay habang buhay na magdadala ng pangalan bilang itinapon na asawa ng Wen family. Ha ha ha. Ikaw, wala kang hiya. Yuebay. Sobrang tindi ng emosyon kaya lumalala ang pagdurugo. Kailangang mag-akupuntur na agad. Napakadelikado sa katawan ng babae ang mawalan ng bata, lalo na kung malaki na ang dinadala. Kung alam ko lang, hindi ko na hinayaan na bumaba ng bundok si bunsong disipulo. Mas mabuti pa sa bundok, tayo pang magkakasamang lumaki. Second senior brother, tumigil ka na sa kadadalita, tumigil na ang pagdurugo ni bunsong disipulo. Kasalanan ko ito dahil hindi kita naalagaan ng mabuti. Brother, bakit hindi mo na lang hiwalayan ang babaeng iyan at palayasin siya sa pamilya natin? Ano? Kahit na magkaroon ng paghihiwalay, si Yuebay ang hihiwalay sa'yo. Hindi ka nararapat sa kanya. Ikaw, Alis! magsalita ka na agad. Masamang balita po, President Wen, ang 5 sa pinakamalalaki nating kasakasama sa negosyo ay biglang nagpahayag na ititigil na ang pakikipagtulungan. Ano? Sila nga kaya? Talaga ang may gawa nito? Hindi maaari. Tiyak na nagkataon lang ito. Yuebay, kung alam ko lang na nitong mga nakaraang taon ay nahihirapan ka ng ganyan, noong bumaba ka ng bundok, dapat ay sinabi ko na sa iyo, gusto kita. Maraming taon na kitang gusto. Senior brother. Gising ka na? May nararamdaman ka bang masama? Narinig mo ba ang mga sinabi ko? Ano ba ang sinabi mo? Pagkagising ko, nakita ko agad na, para kang maiiyak. Ang dating kalmadong si eldest senior brother. Bakit parang biyaya ang mukha ngayon? Siyempre, dahil nag-aalala ako sa kalusugan mo. Kakaalis lang ni bunsong disipulo kay Wen family. Huwag ko na muna siyang dagdagan ng iisipin. Talagang si eldest senior brother ang mabuti sa akin. Senior sister, nasaan ang ibang mga senior brother? Inaayos nila ang mga nangyari kay Wen family. Di ba sabi sa iyo ni senior brother, kapag naaapi ka, dapat mong sabihin, bakit hindi mo sinabi sa amin na hindi ka tinatrato ng maayos ni Wen Yang? Akala ko kapag nagkaanak kami, ay magiging mabuti na siya sa akin. Saka, masyadong malaki na ang naitutulong niyo sa akin. Ayaw ko nang pati ang problema ko sa pag-ibig ay pagkakaisipan niyo pa. Ako. Kahit kailan ay hindi ka naging abala sa amin. Kahit sa hinaharap. Ehem. Uminom ka muna ng tubig. Kaya ko na po. May sugat ang kamay mo, pakakainin na kita. Bakit hindi ka umiinom? Nung nag-asawa ka na ba, ay naiilang ka na kay eldest senior brother? Noong bata pa tayo, sa akin ka lang nagpapainom ng tubig.
Bunsong disipulo. Ikaw, Gising na si bunsong disipulo. Bunsong disipulo, Gising na si bunsong disipulo. Gising na ba si bunsong disipulo? ayos ka lang ba, bunsong disipulo? nandito na pala kayo. Mabilis masyado ang tibok ng puso ni bunsong disipulo. Kailangan ba nating tumawag ng doktor? Sure. Wag na. Wala ka ba talagang pakiramdam pagdating sa ganito? Ikaw talaga. Senior sister, ayos na ako. Salamat sa pag-akupuntur mo sa akin. Ngayon ay parang magaling na ako. Buti naman at ligtas ka. Kaming dalawa ni na senior brother at senior sister ay sobrang nag-alala sa iyo. Kung alam ko lang, hindi na sana kita hinayaang bumaba ng bundok. Mas payapa pa doon. Second senior brother, ang mga linyang iyan, tigilan mo na ang pagiging paulit-ulit. Bunsong disipulo, ang walang kwentang si Wenyang ay nanakit sa iyo, pero huwag kang mag-alala. Ang hustisya mo, kaming lahat ang tutulong sa iyo na makuha ito. Tama. Napakaraming lalaki sa mundo. Ang daming guwapo sa mundo ng showbiz. Mamili ka lang. Wag na sa mundo ng showbiz. Senior brother, senior sister. Salamat sa inyong lahat. Sa ngayon ay ayoko na munang isipin ang mga iyon. Gusto ko nang magbalik, ipagpatuloy ang pagiging manggagamot, at mahanap muli ang sarili ko. Bunsong disipulo, binawi na namin ang lahat ng puhunan para sa Wen family. Kahit ano pang gawin mo, nakasuporta si senior sister sa iyo. Ang buong Tiangshuan Gate ay laging nasa likod mo para sumuporta. Wala na akong mga magulang. Buti na lang at tinulungan ako ni Master na umakyat sa bundok, kaya nagkaroon ako ng mga kamag-anak na gaya nyo. Nagdesisyon din ang Meng Clan na magpalawak sa lungsod ng Yun. Sa darating na investment fair, doon ko ipapahayag sa buong mundo na kami ang iyong mga tagapagtanggol. Ano ang susunod mong balak? Magdidiborsyo muna. Buti na lang at may gamot ang Tianshuan Gate. Ngayon ay halos ayos na ang pakiramdam ko. Bukod sa medyo nakakaramdam ng pagkapagod, ang pakiramdam ko. Ingat po kayo, Ruo-Ruo. Baka po kayo madapa. Ruo-ruo, huwag kang mag-alala. Ang mag-asawa ay talagang nag-aaway pero nagbabati rin sa huli. Sabi ng biyenan mo, sa pagkakataong ito, papasundo ka niya mismo sa asawa mo. Sus! Wala akong pakialam kung pumunta siya o hindi. Ayos lang yan. Nandito naman si brother. Brother, aalagaan mo ba ng mabuti ang anak ko? Siyempre. Ako, tinitiyak ko na ituturing ko siyang parang sarili kong dugot pawis, higit pa sa tunay na anak. Salamat. Wenyang, hinayaan mong mawala ang sarili mong anak, pero ang anak ng iba ay parang ginto kung ituring mo. Ma. Ang dating karamdaman ko, bumalik na naman ngayon. 3 taon itong hindi naramdaman, akala ko pa naman ay magaling na ako. Dahil ang lahat sa malas na si Jiang Yuebay. Simula nang nanggulo siya, naging magulo na ang pamilya natin. Ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Nabalitaan ko na nagbalik na si Yumian, Divine Physician. Siya, ang daming sakit na napapagaling niya. Kapag dumating ang oras, ipakukuha natin siya para alagaan ang pagbubuntis ni Ruo-Ruo at para na rin gamutin si Mama. Oh. Nandito na pala siya agad. Kuya, tingnan mo. Kuminto ka. Huwag mo akong hawakan, kadiri ka. Hindi naman ako nandidiri sa'yo. Ba't ang yabang mo? Bakit? Ang 3 lalaking yon? Bakit hindi mo kasama ngayon? Ang tingin ko sa'yo? Nagsawa na sila sa'yo? Kaya iniwan ka na nila. Walang mali siya ang turingan namin ng kuya ko. Ikaw kaya tong laging nakayakap kay Wenruo, baka isipin pa ng iba na tunay kayong mag-asawa. Magkapatid? Pero ang gulo ng relasyon ng pamilyang ito. Ang asawang pumasok sa pamilya nila, napakalubog sa malas. Oo nga, hindi ko alam kung gaano karaming hirap ang tinitiis ng babaeng iyon sa kanila. Hay naku, anong kasalanan ito? Anong klaseng manugang ba itong nakuha ko? Hindi man lang umuuwi sa bahay araw-araw at sinisiraan pa ang sariling hipag. Ngayong araw, palalayasin ko na ang salarin na nanamantala sa sarili kong anak at sa aking apo. Lalayas ka na sa Wen family at pababayaan kitang mamuhay mag-isa sa labas. Nay, Iyon ang gusto ko. Kayo sa Wen family sa loob ng 3 taon, maliban sa paghuthot ng dugo ko, may alam pa ba kayong gawin? Nagagawa mo pang sumpain ang Wen family? Gusto kitang turuan ng leksyon at tahiin ang bibig mong masamang babae. Ubo! Nitong mga nakaraang taon, gumamit ako ng mamahaling gamot para alagaan ang katawan nyo. Ngayong ititigil ko na ang gamot nyo. Hindi magtatagal ay lalabas muli ang sakit nyo.
Ikaw, ang lakas ng loob mong sumpain ng nanay ko, ha? Sa tingin mo, sa pamamagitan ng mga walang kwentang damong gamot na iyan, ay magagawa mo ng pagalingin ang sakit ng nanay ko? Masyado kang mayabang. Sinasabi ko sa'yo, isang basura ka lang ng pamilyang Wen family? Huwag mo kaming ipahiya sa hospital gamit ang pangalan ng Wen family. Wen Yang, pagsisihan mo ito. Isang biro? Kung hindi lang dahil sa nakita kong sobrang pagmamahal mo kay Wen Yang, hindi sana kita pinayagang pumasok sa pamilyang Wen family? Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung gaano kasama ang ugali ng babaeng tulad mo. Nay! Doktor! Doktor! Siya ang maalamat na doktor. Yumian Divine Physician. Nandito ka na. Oo, Yumian, Divine Physician? Paano nangyari iyon? Kahit pag-aaral ay hindi niya nagawa, paano siya magiging si Yumian Divine Physician? iligtas muna natin ang pasyente. Dali na siya sa kwarto. Bilis! Huwag kang aalis. Kapag may masamang nangyari kay nanay, pagbabayarin kita. Dok, bakit po biglang nahimatay ang nanay ko? Hay, bihira lang ang sakit na ito, pero noong huli ko siyang nakita, halos magaling na siya. Dahil biglang nahinto ang gamot, kaya lumala ang sakit niya at nahimatay siya. Bakit niyo itinigil ang pagpapainom ng gamot? Akala po namin ay simpleng sakit lang ito, kaya hindi kami masyadong nag-alala. Tama po siya. Kung hindi dahil sa gamot na iyon, baka wala na siya ngayon. Ngayong nahinto ang gamot, kumalat na ang sakit, baka mahirapan na tayong gamutin siya. Dakilang doktor, maaari ko po bang malaman kung anong gamot ang ginamit nyo para iligtas ang pasyente? Isang espesyal na uri ng salvia mula sa Tianchuan Gate. Jiang Yuebay. Yung mga ipinapakain mo noon kay nanay, hindi ba ay isa lamang iyong mga tuyot at pangit na damo? Siguradong peke ang mga salbang iyon. Baka maging ikaw ay isa ring pekeng doktor? Imposible! 5 taon na ang nakakalipas. Mismo kong nakita ang paraan ng paggagamot ng dakilang doktor. Noon, tunay na kahanga-hanga ang galing niya. Kung hindi dahil kay Miraculous Dr. Jiang na tumulong sa paggagamot, ang nanay niyo ay matagal na sanang nawala. Jiang Yuebay. Isa ka palang dakilang doktor? Bakit hindi mo agad sinabi? Noon, ang kalusugan ni nanay at Ruo ay ikaw ang nag-aalaga. Ngayong may problema dahil sa iyo, gamutin mo agad ang nanay ko. At bakit ko naman siya ililigtas? Ikaw. Kaya mo namang tumulong, bakit ayaw mo? Hahayaan mo lang ba na mawala ang isang buhay sa harap mo mismo? Jiang Yuebay, nakalimutan mo na ba? Kung hindi pumayag si nanay noon, hindi ka makakapasok sa pamilya ng mga Wen family. Ang nanay ko ay naghirap para palakihin kami ni kapatid, kaya dapat mo siyang iligtas. Huli na para sa mga gamot. Ibigay mo sa akin ang gintong karayom ko, gagamit ako ng acupuncture. Baka sakaling madagdagan pa ang buhay niya ng ilang araw. Ang matitira ay nakadepende na sa inyo. Sa buhay na ito, napakaswerte kong makita ang dakilang doktor na gamitin ang pinakamahalagang kagamitan sa medisina, ang 9 Spirits Golden Needle. Kahit mawala na ako, ay wala na akong pagsisisi. Ang ibig mong sabihin, iyong mga gintong karayom sa kwarto mo, pero ang mga karayom na iyon ay nakabigay ko na. Anong ginto o pilak na karayom? Hindi ba't nakilang doktor ka? Gamitin mo ang karayom ng ospital, pwede na iyon. Pinakialaman mo ba ang gintong karayom ko? Nasaan na ang gintong karayom? Bakit ka ba sumisigaw? Buntis si Ruo ngayon. Paano kung matakot ang bata? Ang mahalaga ay makapanggamot, kahit anong karayom ay pwede na. Ang gintong karayom na iyon ay pamana sa akin ng guro ko. Iisa lang iyon sa buong mundo. Maikukumpara ba iyon sa ibang karayom? Ibigay mo sa akin ang gintong karayom. Ano bang problema mo? Jiang Yuebay, noong pinakasalan mo ako, wala kang dalang kahit anong dote sa loob ng 3 taon. Umaasa ka lang sa pamilya Wen family. Sa totoo lang, lahat ng gamit mo ay dapat pagmamay-ari na ng Wen family. Noon, ang Wen family ay maliit na pamilya lamang. Ayaw kong ma-pressure ka. At itinuring ko kayong pamilya, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Lahat ng nakuha mong puhunan nitong mga nakaraang taon ay galing sa akin. Noong pinakasalan mo ang kuya ko, niwala ka mang mamahaling bag, buong araw ay lumalang ang dala mo. Anong kakayahan mo para kumuha ng puhunan para sa Wen clan? Ang lahat ng mayroon ng kuya ko ngayon ay bunga ng sarili niyang sikap. Tama si Ruo. Ang tagumpay ko ay walang kinalaman sa iyo. Huwag ka nang gumawa ng mga kwento. Bilisan mo at manggamot ka na. Hindi mo ba ako maintindihan? Kailangan ng gintong karayom para magamot ang nanay mo. Ikaw. Ang gintong karayom ay wala na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin?
hinding-hindi ko iyan ibibigay sa iyo. Nakita ko ang gintong karayom na iyon. Nakatambak lang naman doon, kaya tinunaw ko ito at ginawang kuwintas para sa swerte. Ngunit kayamanan iyon ng Tianchuan Gate ang Nine Spirits Golden Needle. Bakit ka sumisigaw diyan? Nakikita ko namang hindi ka talaga marunong manggamot kaya kung ano-anong dahilan ang sinasabi mo. Ano bang magandang bagay ang magmumula sa iyo? Hindi ko pa nga inaalipusta. Ang daming dumi ng gintong karayom mo. Gawa iyon sa pambihirang kayamanan, isang espesyal na karayom na 10,000 beses na mas mahal sa karaniwang ginto. Itinapon mo iyon, at itinira lang ang ginto. Sapat na patunay iyan sa kahangalan mo. Tama na. Ano namang alam mo, isa ka lang simpleng babae mula sa probinsya. Kung hindi ka marunong manggamot, ay umalis ka na agad dito. Kahit pa sabihing wala akong gaanong karanasan, alam kong ang pagkuha ng walang paalam ay pagnanakaw. Ikaw. Kuya, tingnan mo siya. Naging bulag ako sa katotohanan. Nagsayang ako ng 3 taon. Hindi lang ako tumigil sa panggagamot, kundi binigo ko rin ang malaking tiwala ng aking guro. Dahil tinunaw mo na ang gintong karayom, ibigay mo sa akin ang kuwintas. Ang bagay na ito ay sa akin na ngayon, huwag mong tangkaing agawin ito. Bitiwan mo ako. Ikaw? Bakit ka nangaagaw? Lumayas ka. Nay, Nay, Hindi ito maganda. Dalhin na siya agad sa emergency room. Kailangan nyo agad makahanap ng dekalidad na ginseng. Kung hindi, hindi na natin maisasalba si Madam Wen. bilis, bilis. Nay. Bilis. Nay, nurse. Hay, sayang lang dahil nawira ang gintong karayom, hindi ko na kayo nakitang muli. Mahusay na doktor na gumamit ng iyong mga karayom para magligtas ng buhay. Naaalala ko, ang huling beses na nakita ko kayong gumamit nito, 5 taon ang nakalilipas. Ang pasyenteng iyon noon, halos wala na talaga ang buhay. Mula noon, hindi na ulit kita nakitang muli. Mahusay na doktor na gumamit ng mga karayom. Mula nang magpakasal ako, hindi ko na muling ginamit ang aking mga gintong karayom. Subalit, nagpasya na ako ngayon na bumalik sa mundo ng panggagamot. Kung gusto mo akong makitang manggamot, maaari kang pumunta sa darating na 3 araw sa gaganaping investment banquet ng Meng Clan. Doon ko iaanunsyo ang aking pagbabalik at muling magsisimula sa pagiging isang doktor. Napakagandang balita niyan. Kailangan ko agad itong ipaalam sa mga kasamahan ko, paniguradong nananabik silang lahat sa inyong pagbabalik. Kuya, nabalitaan ko na dadalo si Jiang Yuebay sa banquet ng Meng Clan. Si Jiang Yuebay. Nagawa niya talagang pagmasdan habang may nangyayaring masama sa nanay ko. Tiyak na. Patitikimin ko siya ng batas. May paraan ako para mapaluhod natin siya at magmakaawa sa atin. Anong paraan? Hindi ba't nasa atin pa rin at nakatago sa bahay ang abo ng anak niya? Sa ganitong marangyang pagtitipon, nagulat ako na nakasali rin ang Wen family. Siyempre naman, paboritong-paborito ako ni Meng Clan. Kahit itong imbitasyon ay mismong si President Meng ang naghanda para sa akin. Napakahusay mo talaga, kuya. Pero huwag kang kabahan. Bukod kay Meng Clan, pwede rin tayong lumapit sa Sanching Gate kung saan naroon ang asawa ko. Hinding-hindi ko hahayaan na mapahamak ang Wen family. Napakaalalahanin talaga ni Ruo Ruo. Jiang Yuebay, nandito ka nga talaga. Tara! Jiang Yuebay. Sino na namang lalaki ang inayuma mo para makapasok ka rito? Nararapat ka bang nandito? Kung kayong 2 peste ay nakapasok dito, bakit hindi ako pwede? Jiang Yuebay, suot mo ay napakalantod? Gusto mo bang akitin si President Meng? Hindi pa tayo hiwalay? Kung kani-kanino ka na nakikipaglandian, pinagmumukha mo akong tanga. Bitiwan mo ako. Kailan ako nakipaglandian? Ngayong huli nakita, tsaka ka magmamangangan. Noong pinagtataksilan mo ako, parang hindi ka naman ganyan. Walang hiya ka. Hoy, senior sister. Bakit tila nagmamadali ka? Pinapaimbestiga sa akin ni na Wen Yang at Wen Ruo ang pagkakakilanlan. At nalaman ko na. Hindi ba sila magkapatid?
May iba pa ba silang tinatago? Si Wenyang at Wenruo ay hindi naman pala tunay na magkapatid. Matagal na silang may itinatagong relasyon. Kailangan ko itong masabi agad sa kanila. Tamang-tama. Tapos ko na rin ayusin ang papeles ng diborsyo. Sa araw na ito, tuluyan na niyang puputulin ang ugnayan sa kanila. Nandito rin sina Wenyang at Wenruo? Nagpadala ako ng mga tauhan para imbitahan sila. Sa araw na ito, masisira ang reputasyon nila. Tara na. Kailan mo ba ako itinuring na asawa? Nitong mga nakaraang taon, nagtrabaho ako na parang alipin, nagsilbi sa pamilya nyo. Bakit ngayong hiwalay na tayo, sasabihin mong niloloko kita? At kung tungkol sa kasalanan, ikaw Wenyang ang nangaliwa. Ginawa mong kabit. Ang sarili mong kapatid. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin ko ay isa kang masamang babae na gustong kaming lahat ay mapahamak. Humingi ka na ng tawad sa amin ngayon at pagkatapos ay lumayas ka na. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Sigurado ka bang ayaw mong humingi ng tawad? Tingnan mong mabuti. Ay ito, ay ang labi ng nawala mong anak. Subukan mong lumapit ng isang hakbang at ihahagis ko ito sa sahig. Para ipakain sa aso. Kayo. Wala talaga kayong hiya. Siya rin ay sa inyong Wen family na anak. Dahil nanggaling siya sa tiyan mo, mayroon bang lalabas na mabuti riyan? Humingi ka sa akin ng tawad agad. Pagkatapos ay ilabas mo ang danshen para gamutin ang nanay ko. Kapag hindi mo napagaling ang sakit ni nanay, pagbabayarin kita ng higit pa sa inaakala mo? Iyan ang tama. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa akin. Sige. Lahat? Ang babaeng ito, hindi lang niya gustong saktan kami ng nanay ko. Siniraan pa niya ang ating Wen family, dahilan para bumagsak ang ating pamilya at mawala ang lahat ng ating puhunan. Jiang Yuebay, ang mga sinabi ko, aaminin mo ba o hindi? Inaamin ko na. Isa ka talagang malas. Isang tao lang ang sumira sa buong pamilya. Hi, lahat kayo. Ako bilang pamilya Wang ay handang mamuhunan sa Wen clan. Ako rin, si Pamilya Zhou ay handa rin. Masamang babae. Nakakadiri ka. Lumayas ka. Ngayon, pwede na ba? Masaya na ba kayo? Maaari nyo na bang ibigay siya sa akin? Ang boss ng Meng Clan, si Meng Huaichuan ay nandito na. Siguradong dumating na si President Meng. Jiang Yuebay, maghintay ka lang kay President Meng at siya mismo ang magpapalaya sa iyo. Bakit kayo ang nandito? Yuebay? Pinahirapan ka ba nila? Bunsong disipulo, sino ang nagpaiyak sa iyo? Sabihin mo lang kay senior sister. At si senior sister ang magpaparusa sa kanila. Sila po ang may gawa nito. Ginamit nila ang labi ng anak ko. Para takutin ako at pilitin akong lumuhod at humingi ng tawad. Sekretaryo Shu, huwag mong hayaan ang mga taong iyan na gumulo dito. Bilisan mo at palayasin mo na sila. Mga ginoo, sila ay mga tauhan at kasabwat ng walang hiyang babaeng ito. Palayasin niyo sila agad. Bakit nakatayo ka lang dyan? Ang kuya ko ay ang pinaboran ni President Meng at siya mismo ang nag-imbita sa amin. Kapag hindi niyo kami nirespeto, asahan mong mawawalan ka ng trabaho. Ang tinatawag mong kasabwat ay walang iba kundi si President Meng. Ano? Senior mo si President Meng. Jiang Yuebay, ikaw, sino ka ba talaga? Ang nakababata kong disipulo ay ang pinakaimportanteng tao sa buong mundo. Nagawa niyo siyang paluhurin? Sino sa tingin niyo ang kinakalaban niyo? Wala kayong utang na loob. Paalisin sila agad sa lungsod ng yun. Palabasin sila at hayaang mamalimos sa lansangan. Jiang Yuebay, bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito? Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Kami sa Wen family, iisipin mo bang sasaktan ka namin? Pagkakamali? Ibig sabihin ba ang hirap na tiniis ko sa loob ng maraming taon ay dahil lang sa isang pagkakamali? Jiang Yuebay, hindi tama ang mga sinasabi mo. Kahit na marami kang kilala na mga makapangyarihang tao, ngunit ang marangyang buhay na mayroon ka ay galing lahat sa aming mga taga-Wen family. Marangyang buhay?
Ang tinutukoy mo ba ay ang pagbibigay sa akin ng $1,000 bawat buwan habang pinagtatrabaho mo ako ng alas 4 ng madaling araw para pagsilbihan ang pamilya nyo? O ang panoorin kayo na parang mag-asawang namumuhay? Pinayagan kitang gamitin ang pagkakakilanlan ko bilang Madam Wen para lamang utusan at tratuhin ako na parang kung sino? Kaya pala sa loob ng 3 taon, ganyan pala ang ginagawang pagmamalupit ng Wen family sa disipulo ko. Sa tingin ko, ang pagpapalaya sa inyo ay kulang pa. President Meng, ito ay usaping pamilya. Tsaka, si Yuebay ay asawa ko rin. Yuebay, kung sasama ka sa amin pabalik sa Wen family, makakalimutan na namin ang mga nangyari. Hindi ko kailangan yan. Jiang Yuebay, huwag kang maging matigas ang ulo. Ruo-ruo. Kuya, bilisan mo. Ang sakit ng tiyan ko. Nay, Wen Yang, tulungan mo po ako. Iligtas niyo po ang anak ko. Bunsong disipulo, wag mong sabihing balak mo pang tulungan ang 2 walang utang na loob na yan. Oo nga pala. Yuebay, ikaw ang mahusay na doktor. Nagmamakaawa ako. Iligtas mo si Ruo-ruo. Yuebay, nagmamakaawa ako. Iligtas mo si Ruo-ruo. Paano naman ang anak natin? Sino ang magliligtas sa anak natin? Yuebay, kasalanan ko ang lahat. Lahat ito ay dahil sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Walang kinalaman ng bata dito. Kaya pakiusap, iligtas mo siya. Huwag. Yuebay, sa loob ng maraming taon niloloko ka lang nilang 2. Ang dinadala ni Wen Ruo, hindi sigurado kung kanino talaga iyan. Sila pong 2 ay matagal nang may malaswang ugnayan. Ano ang mga pinagsasabi mo? Ako at si Ruo-ruo ay magkapatid. Sina Wen Ruo at Wen Yang ay hindi naman tunay na magkamag-anak. Kaya pala, ang kilos ninyong 2 sobrang lapit para sa magkapatid. Dahil pala noon pa nyo, pinaglalaruan ang lahat. Hindi mali ang hinala ko. Kuya, huwag kang umalis. Ngayong gabi, dito ka na muna sa tabi ko, pwede ba? Ay naku, sa susunod, marami pa namang pagkakataon. Mabait ka dapat. Teka, anong ginagawa mo? Gabi na kaya? Anong ginagawa nyo ni Wen Ruo dito? Kani-kanina lang may ipis sa kwarto ko, kaya pumasok si kuya para tulungan akong hulihin ito. Pasensya na, sister-in-law. Naistorbo ko pa ang unang gabi niyo bilang mag-asawa. Bakit mo naman maiistorbo? Kapag kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako agad? Naintindihan mo ba? Opo. Ngayon alam ko na. Noon pa ninyo ako niloloko. Yuebay. Yuebay, Hindi pa ba bumubuti ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Naduduwal lang ako sa 2 taksil na ito. Wen Yang, talagang nagawa mo akong pagtaksilan. Sa kinalakihan mong kapatid sa loob ng 3 taon, masyadong malaki ang idinulot mong sakit sa akin. Imposible. Paano ninyo nakuha ang aming mga report? Ang report na ito ay tiyak na peke. ako si Pamilyang Shu. Mula sa pinakaunang pamilya ng mga doktor sa lungsod ng Yun, ang pag-imbestiga sa inyo ay napakadali lang para sa amin. Ang gulo talaga nitong Wen family. Tila tama ang sinasabi ng Jiang Yuebay. Ang Wen Ruo na ito, siya ay isa talagang mapagpanggap at masamang babae. Hindi ganyan ang nangyari. Huwag kayong gumawa ng mga kwento. Ang rami ng dugong nawala sa kanya. Kung hindi siya maaasikaso, maaaring mawala ang bata. Kuya, tulungan mo po ako. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Jiang Yuebay, nagmamaawa ako sa iyo. Walang kasalanan ng bata. Ako ang may kasalanan sa lahat. Nagsusumamo ako sa iyo, tulungan mo ako. Sa pagkakataong ito, nagmamaawa ako, pakiusap.
Senior sister, pwede bang pahiram ako ng iyong mga gamit sa acupuncture? Yuebay, gusto mo pa ba talaga siyang iligtas? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa iyo noon? Tama siya. Huwag kang magpakamartir. Matapos ang lahat ng ginawa ni Wenruo sa iyo, kahit ano pang parusa ay kulang pa para pagbayaran niya ang lahat. Hindi siya karapat-dapat sa tulong mo. Kabibitiw ko pa lang sa anak ko. At alam ko ang sakit na mawalan ng sanggol. Dapat niyang pagbayaran ni Wenruo ang lahat. Pero ang dinadala niyang bata ay walang kasalanan. Laging sinasabi ng guro ko noon na dapat nating igalang ang buhay at tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang layunin ko noong simula pa lang na muntik nang masira ng tatlong iyon dahil sa kanilang mga ginawa. Sino namang matinong tao ang mag-acupuncture tapos itutusok sa tiyan ng iba? Paano kung mawala ang bata dahil dyan? Huwag mong sabihing dahil kay Jiang Yuebay, dahil galit ka sa panloloko ko, ay sadyang gusto mo nang mawala ang anak ni Ruo. Kung gusto mong mabuhay ang bata sa sinapupunan niya, huwag mo akong abalahin sa ginagawa ko. Sige, iligtas mo siya? Subukan mong iligtas. Napakasakit. Yuebay, Nawala ang bata dahil sa panggigipit mo? Ang peking doktor mo. Wala ka palang alam sa panggagamot. Ang anak ni Ruo, nawala na dahil sa ginawa mo. Tinitingnan ko lang ang sitwasyon ng bata. hoy! Hindi mo ba alam ang tradisyonal na pagsusuri? Wala ka bang alam? Kayo sa Wen family, hindi nyo alam pahalagahan ng mahalagang tao sa harap nyo? Kaya nararapat lang na mawalan kayo ng susunod na henerasyon? Bulag talaga ang mga mata ng buong pamilya nyo. Anong mahalagang tao? Hindi nyo naman talaga kayang magligtas ng buhay? Tatawag na ako. Ruo, pupunta tayo sa ospital. Bahala ka. Tutal, hindi naman ako ang mawawalan ng anak. Junior na kapatid, aalis na tayo. Nako, itong si Wenruo. Masyadong maraming nawalang dugo sa kaniya. Ang putla-putla na niya. Tingin ko, hindi na maisasalba ang bata. Tumahimik ka. Kuya, bilis. Iligtas mo ang anak ko. Ayokong mawala siya. Kuya, Iligtas niyo siya. Wenyang, masasabi ko sa iyo, huli na ang lahat kung pupunta pa kayo sa ospital. Sa bilis ng pagkawala ng dugo niya, ako lang ang makakaligtas sa kaniya. Kung gusto mong iligtas ang bata, nasa iyo ang desisyon. Wala na ring pag-asang maligtas ang bata. Bakit hindi natin siya pasubukin? Kung hindi niya mapapagaling, ito na ang pagkakataon na sirain ang reputasyon niya. Sige. Jiang Yuebay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kapag hindi mo na iligtas ang bata, sisiguraduhin kong masisira ang dangal mo. Yung si Jiang Yuebay ay masyadong mayabang, hindi niya dapat gamitin para sa sariling karangalan ang buhay ng ibang tao. Tama. Kung hindi ito gagaling, 2 buhay ang mawawala. Sa tingin ko, dapat na siyang dalhin sa ospital agad. Ang pinakamalapit na ospital dito ay aabutin ng 30 minuto. Sa bilis ng pagtagas ng dugo ng pasyente, hindi na tayo aabot. Ang pinakaimportanteng gawin ngayon ay pigilan ang pagdurugo. Puro salita lang naman siya. Sa tingin ba niya sa ilang turok lang ay mapipigilan ang pagdurugo ng buntis na iyan? Napakakatawan nito. Wala kang karapatang maging doktor. Bunsong disipulo, kaya mo ba? Oo. Ayos na, ligtas na ang bata. Senior brother, nag-aalala ka lang ng labis. Ako kaya ang bunsong estudyante ni Tianchuan Gate at ang tiwalang ito ay nasa akin naman. Ang mapiyansa kong bunsong estudyante ay nagbalik na. Paano nangyari ito? Napakadamig na walang dugo sa buntis na iyon. Paanong nagawa itong isalba sa kalagayan ng matanda? Naisiguro pa rin ba ang bata? Marami sa inyo rito ang nanggaling sa pamilya ng mga manggagamot. Kung naisalba ko man ang bata, malalaman nyo sa isang pulso lang. Ito, talagang naisalba ang batang ito. Himala, isang tunay na mahusay na manggagamot. Imposible. Jiang Yuebay, tingin ko ay natsambahan mo lang at sinuwerte ka lang. Ang lahat ng naririto
ay kayang gumawa niyan. Ayoko nang makipagtalo pa sa iyo. Bilisan nyo at dalhin siya para masiguro ang bata. Dahil kahit ang pinakamagaling na eksperto ay wala nang magagawa. Jiang Yuebay? Pinahiya mo ako rito ng husto sa araw na ito? Humanda ka sa akin! Aral na tayo. Nako, sa galing ng medisina na ito, sa rami ng taon ko sa panggagamot, ay ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Tanging ang maalamat na si Yumi ang Divine Physician lamang ang makakagawa nito. Hindi kaya. Kayo si Yumi ang Divine Physician? Oo. Ako nga si Yumian Divine Physician. Nagbabalik na ako sa mundo ng panggagamot. Napakadelikado ng nangyari ngayong araw. Halos mamatay na ako sa takot. Pero mabuti na lang, at hindi nawala ang bata. Kuya, ano ang iniisip mo? Iniisip ko, iyong Jiang Yuebay na taga-probinsyang iyon, bakit bigla siyang napalapit kay pamilyang Shu? At ngayon ay may The Meng family pa na sumusuporta sa kaniya. Mula ngayon, ang tapusin siya ay tila mas magiging mahirap na. Huwag kang mag-alala. Ano naman kung may backup siyang Meng clan? May paraan ako para masira ang reputasyon ni Jiang Yuebay. May paraan ka? Anong klasing paraan? Narito lang ang paraan. Sa tiyan? Hangal kong kuya dahil ito sa bata. Bata? Dala ko sa sinapupunan ang anak ni Dong Tianjie. Nagpa-check up ako sa ospital kanina. At ang sabi ng doktor, isang lalaki ang sanggol na ito. Kapag nalaman ito ni Pamilyang Dong, tiyak na magiging napakasaya niya at gagawin niya ang lahat ng gusto ko. Si Dong Tianjie? Si Dong Tianjie ay isang disipulo ni sekte ng Sanqing. Ang katayuan ni sekte ng Sanqing ay di hamak na mas mataas kaysa sa mga bilyonaryo. Sa oras na iyon ang pabagsakin si The Meng family, hindi ba't magiging napakadali na lang? Opo. Pagdating ng oras na iyon, kahit wala tayong sabihin, sina Jiang Yuebay at Meng Huaichuan ay nanginginig sa takot na lalapit at magmamakaawa sa atin. Ha, talaga nang bilib. Nao sa mga paraan mo. Mahal. Mahal, may umaapi sa akin at sa anak mo. Anak? Ang ibig mong sabihin? Oo. Galing lang ako sa ospital para magpatingin. Sabi ng doktor, lalaki raw ito. Mahal, magkakaanak na tayo ng lalaki. Ang kaso nga lang, Jiang Yuebay, gustong mapahamak ang anak mo. Sino ba iyang si Jiang Yuebay? Jiang Yuebay, siya yung dating walang modong asawa ni kuya, na isa ng doktor ngayon sa ospital ng Yuncheng. Dati pa, siya rin ang may gawa. Muntik na niyang mawala ang anak natin. Walang hiya, pagbabayarin ko siya. Ang lakas ng loob niyang sakta ng anak ko. Kaya nga mahal, dapat mo kaming ipaghiganti. Pero sandali. Ang balita ko, si Wenyang ay hindi mo raw totoong kuya? Ganoon ba? Nagulat din ako doon. Sabay kaming lumaki ni kuya. Kaya kailanman ay hindi sinabi ng nanay sa amin ang totoo. Ang Jiang Yuebay na iyon, ginamit pa ang malinis naming ugnayan bilang magkapatid para siraan kami. Napakasama niya talaga. Mahal, turuan mo siya ng leksyon. Kung ganoon, ako nang bahala kay Jiang Yuebay. Ayusin ni Hubby ang lahat. Salamat. Ayos na. Ang sakit mo, magaling na. Dapat kang magpahinga. Pakiramdaman mo. Isa kang milagrosong doktor. Salamat po, Dok. Luluhod ako sa pasasalamat sa inyo. Ang buong pamilya ko ay nakadepende sa akin. Noong nakuha ko ang sakit na ito, gumastos na ako ng ilang daang libong dolyar, pero hindi pa rin gumaling. Dahil sa inyo, nailigtas ang pamilya ko. Sige na, tumayo ka na muna. Ang tumulong sa may sakit ay tungkulin ng bawat doktor. Hindi mo kailangang magpasalamat. Maraming salamat po, milagrosong doktor. Sasabihan ko agad ang pamilya ko na huwag na nilang ituloy ang panghihingi ng pera. Magpahinga kang mabuti. Opo. Ito ang tunay na kahulugan ng buhay ko. Nasaan si Dr. Jiang? Dr. Jiang, ganap na akong gumaling. Sadya akong pumunta rito para bigyan kayo ng banner. Tingnan nyo. Huwag na po kayong masyadong mag-abala. Dr. Jiang, kailangang tanggapin nyo ito. Isabit nyo ito sa opisina nyo para malaman ng lahat na kayo, Dr. Jiang, ay isang mahusay na doktor. Sige po, salamat. Tapos na ang shift. Doktor,
Iligtas niyo po ang lolo ko. Jiang Yuebay, matapos mo kaming hiyain ng kapatid ko sa party noong nakaraan, ngayon ay may regalo ako sa'yo. Sinisigurado ko na sisirain ko ang pangalan mo. Doktor, tulungan niyo po ang lolo namin. Ipasok niyo siya sa loob ng klinika para makita ko kung anong sakit niya. Hindi dapat mangyari ang masama sa lolo ko. Kung mawala man ang lolo, paano na kaming buong pamilya? Tumayo ka muna. Hindi pa nasusuri ang pasyente, kaya paano susuko agad ang pamilya? Tumayo ka na. Doktor, alam ko pong kayo ang pinakamahusay na manggagamot dito. Nakikiusap po ako? Tulungan niyo ang lolo namin. Nagsusumamo po ako sa inyo? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Ipasok na siya sa loob at titingnan ko siya. Lolo? Lolo? Hindi po pwedeng may mangyaring masama sa inyo. Lolo? Lolo? Dapat ay maging ayos lang kayo. Lolo? Huwag ka nang umiyak. Walang maitutulong ang iyak habang nasa panganib ang buhay niya. Lalo mo lang siyang napapahamak sa ginagawa mo. Sino ba kayo? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Ang matanda po namin ngayong araw ay maayos naman dapat, tapos bigla na lang nagkaganito. Sa isang iglap, parang nawalan na siya ng malay, wala na talagang reaksyon. Magulo ang tibok ng pulso nito. Napakalubhan na ng lagay niya. At hindi lang ito simpleng sakit, parang nalason siya. Tama nga, nalason siya. Anong ginagawa mo? Bakit mo kung ano-ano ang sinusuri mo? Marunong ka ba talaga sa panggagamot? Nanggagamot ako, pwede bang huwag mo akong gambalain? At isa pa, hindi lang ito simpleng sakit. Parang itong... Kung hindi ito sakit, ano? Pekeng doktor. Hindi marunong manggamot. Perwisyo lang ang alam mo. Pagdating dito ng matanda namin, maayos pa siya. Tapos ngayon sa ginagawa mo, parang mawawala na siya. Marunong ka ba talagang manggamot? Tingin ko, ang katanyagan mo bilang magaling na doktor, baka binayaran mo lang. Anong mga pinagsasabi mo? Mga tao, lumapit po kayo. Huwag kang sumigaw. Ang matanda namin ngayong araw, maayos naman dapat nung una, pero nung ginamot niya, napakasama na ng lagay ngayon. Wala na ba siya? Ibig bang sabihin nito ay peke siyang doktor? Kung hindi marunong manggamot, bakit nandito pa siya at nagpapatakbo ng klinika? Ang pagsasayang ng oras ng pasyente ay katumbas na rin ng krimen. Makinig ka sa akin, delikado na ang lagay niya ngayon. Hindi ito simpleng sakit, nalason siya. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Hindi ka lang marunong manggamot, kaya sasabihin mong nalason ang tatay ko sa kinakain ng tatay ko. Napakaingat namin palagi. Sa tingin ko, hindi ka lang talaga magaling na doktor. Kayo na ang humusga dito. Masyadong bata pa ang doktor na ito. Baka naman nagbayad lang siya o gumamit ng koneksyon para makapasok dito? May patanda pa siyang nakalagay para sa mga kakaibang sakit. Dahil kung mga simpleng sakit lang ang gagamutin niya, hindi na siya makakapangloko ng ibang tao, di ba? Ang reputasyon ng Shu Group ay napatunayan na ng lahat. Wala silang dahilan para kumuha ng isang doktor na walang kakayahan para sirain ang pangalan nila. At kahit hindi kayo maniwala sa akin, hindi naman pwedeng hindi kayo maniwala sa pinakamatandang ospital sa Yuncheng. Huwag na po kayong maingay. Baka maabala pa ang pasyente. Palusot lang niya iyan. Peking doktor lang siya. Hindi ka nararapat dito sa Yuncheng Hospital para manggamot. Umalis ka sa Yuncheng. Lumayas ka Layas rito. sa Yuncheng? Umalis ka na. Huminahon po muna ang lahat. Makinig kayo sa akin. Si Dr. Jiang ang aming pinakamagaling na doktor. Sa ospital na ito, magtiwala po kayo sa husay niya. Huwag niyo siyang istorbohin sa paggamot. Wala na siya. Dahil sa kaniya, nawala ang pasyente. Nawalan na siya ng buhay. May nangyari sa kanya dahil sa panggagamot mo. Wala na siyang buhay. Anong nangyayari? Bakit wala nang tibok ang pulso? At ikaw? Doktor ka pa ba? Baka panghayop lang ang galing mo. Para mailigtas mo ako. Sa tingin ko, pati hayop hindi mo kayang gamutin. Jiang Yuebay, kahit pa si Shu Fengqing ang lumapit para tulungan ka, wala ka na ring magagawa pa. Totoo bang nawalan ng buhay dahil sa kanya? Paano nakapasok dito ang ganyang klaseng tao? Dr. Jiang, kailangan ba nating tawagan si President Shu para pumunta rito? Yuebay, tandaan mo. Kapag nanggagamot ka, dapat ay lagi kang mahinahon. Huwag kang magpapaapekto sa paligid mo.
Obserbahan mong mabuti. At pansinin ang bawat detalye. Sabi Gising na na ang nga ba? matanda. Lolo, Sir? Lolo? Lolo? Tila, kailangan kong gamitin ang itinuro ng master ko na sikretong paraan ng siyam na espiritong ginintuang karayom. Hindi maaari. Ito. Ikaw, paano mo siya nagamot? Ito, malinaw na ito ay Malinaw na ano? Sino ang naglalakas loob na manggulo sa teritoryo ko? Naglakas loob kayong apihin si bunsong disipulo dito. Gusto nyo na bang mamatay, ha? sino ka? Nandito lang kami para magpagamot. Bilang mga doktor, hindi nyo dapat inaapi ang mga tao. Ako dapat ang nagtatanong yan sa inyo. Hindi lang kayo mga ordinaryong pasyente. Hindi naman talaga siya mayaman. Sino ba talaga kayo? Mga walang silbi. Hindi naman talaga siya mayaman. Sino ka ba talaga? Bunsong disipulo. Wala ba silang ginawang masama sa iyo? Maayos lang ako, senior sister. Pero siguradong may nag-utos sa kanila ng palihim, kaya nila ito ginawa. Kailangan ko pa ring humingi ng tulong sa iyo. Tulungan mo akong hanapin ang tunay na may sala. Sige. President Xu po. Kakarating lang ng pasyenteng ito. Siguradong hindi pa nakakalayo ang mga suspek. Hinto. Ano? Pagkatapos gumulo ay tatakas ka na? Sinasabi ko sa'yo, itong karayom ko na ginto ay hindi lang nakapagliligtas, kundi kaya rin itong tumapos ng tao. Mas mabuti pang magsabi ka na ng totoo, kundi. Si Dong. May isang nagngangalang Dong na nagutos sa akin. Sabi niya, sirain ang reputasyon mo tapos ay bibigyan ako ng $500,000. Pero sa pagkakaalam ko ay wala namang dong sa paligid ko. Hindi ba Dong ang apelido ng asawa ni Wenruo? Diyan na nagkakaroon ng linaw ang lahat. Wenruo, ikaw ba ang kumuha sa dalawang ito? Narito lang ako para sa aking check-up. Isang doktor na gaya mo ay nanggigipit ng buntis? Wala ka na ba talagang hiya? Umamin na silang dalawa. Nagdidental ka pa rin. Huwag mong isipin na porket kumuha ka lang ng kung sino, ay maaari mo na akong baliktarin. Kung may galing ka talaga, ilabas mo ang ebidensya. Wenruo, tumingin ka ng maigi. Dahil ngayon hindi na ako ang basta-basta mong kinakawawa na si Jiang Yuebay noon. Mayroon na akong guro, pati na mga kapatid sa sining. At kung balak mong sirain ang reputasyon ko, hinding-hindi mangyayari iyan. Jiang Yuebay, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Dahil lang ba sa sina Meng Clan at Shu Group? Sinasabi ko sa iyo, kahit pa pagsama-samahin mo ang 4 mong kasama, hindi niyo pa rin ako matatalo. Ayaw mo pa rin bang umamin? Sige, walang problema. Dahil may 10,000 paraan ako para pagsalitain ka ng totoo. Ang ganda ng iyong mukha, paano kaya kung masugatan ito ng kutsilyo? Lalo pa kayang gaganda ang itsura mo? Kung hindi ka natatakot masaktan, sige, ituloy mo lang ang pananahimik mo. Ikaw, subukan mo lang. President Xu, kakapunta lang po rito ng mga tao ni sekte ng Sanqing. At ayon sa kanila, pinapabalik na po nila si Binibining Wen. Mga tao mula sa sekte ng Sanqing, bakit sila pupunta rito? Sabi ng mga taga-sekte ng Sanqing, pabalikin na raw si Binibining Wen. Tungkol sa mga nangyari noon, handa silang kalimutan na ang lahat, kundi ay wawasakin nila ang Yuncheng Hospital. Hindi mo pa alam na ang asawa ko ay alagad ng sekte ng Sanqing, di ba? Sinasabi ko sa inyo, pakawalan niyo na ako agad. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ng asawa ko na pagsisisihan niyo ang lahat. Ano naman kung mula sila sa sekte ng Sanqing? Kayo ang unang humanap ng tao.
para sirain ang reputasyon ng bunso kong kapatid. Gusto kong makita kung paano kayang wasakin ng mga taga-sekte ng Sanqing itong aking Yuncheng Hospital. Dahil nakialam na ang sekte ng Sanqing, hindi na muna natin pwedeng galawin si Wenruo labanan na ito sa pagitan ng mga sekta at natatakot akong hindi ito magiging madaling resolbahin. Takot ka na? Ang sekte ng Sanqing kung nasaan ang asawa ko, ang sekte ng Sanqing na kinabibilangan niya, ay isang tago at makapangyarihang sekta. Kumpara sa bulok niyong ospital, hamak na mas mataas sila. Kahit pa itong Yuncheng Hospital niyo, ang nangungunang ospital, ay hinding-hindi makaka-level. Sinasabi ko sa inyo, Paalisin niyo na ako rito ng maayos ngayon din. Manahimik ka. Maaaring takot ang iba sa sekte ng Sanqing niyo, pero ako, bilang Xu Fengqing, ay hindi takot. Dahil ako ay alagad ni Tiang Xuangate, ibubuhos ko ang lahat ng aking lakas. Parurusahan ko ang sinumang nanakit sa iyo. Kundi ay wala akong kwentang panganay na ate mo. Hindi pwede. Bunsong disipulo, alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero hindi ko hahayaan na lang na basta-basta ka na lang apihin. Eh ano ngayon kung inaapi ka namin? Anong magagawa mo? Habi, sa wakas ay nandito ka na. Sa tingin ko ay wala na kayong lakas ng loob. Dahil nalaman ninyong kami ang sekte ng Sanqing, natatakot na kayo, di ba? Ano naman kung sekte ng Sanqing kayo? Hindi lang ako ang nasa likod ni bunsong disipulo, kundi ang buong Tiang Xuangate. Tiang Xuangate? Matagal nang naglaho ang Tiang Xuangate. Ang lakas ng loob ninyong magpanggap na tauhan ng Tiang Xuangate. Naghahanap lang kayo ng sakit ng ulo. Kumusta na ang pasyenteng ito? Hindi kaya dahil sa inyo ay tuluyan na siyang nawala? Kani-kanina lang ay itong matanda ay nanganganib ang buhay. Nawalan na siya ng pulso pero naisalba ko siya. Patunay lamang ito sa galing ng aming ospital at salamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pagkakataong mapatunayan ito. Nagawa niyo talaga siyang pagalingin? Sige. Mukhang may ibubuga nga kayo. Dahil bilib na bilib kayo sa inyong galing. Ang tanong, kakayanin niyo ba ang hamon ko? Anong hamon? Pagkalipas ng 3 araw, ang buong lungsod ng yun ay lalahok sa isang pagtitipon, doon ay haharapin niyo kami. At magpapatigasan tayo kung sino ang matatalo ay ititiwalag sa mundo ng medisina. Bakit? Hindi ka ba makalaban? Bunsong disipulo, sinubukan kanyang pahirapan kanina sa ospital. Natatakot ako na baka sa gitna ng pagtitipon ay gumawa na naman siya ng masamang balak. Pero kapag hindi natin ito tinanggap ngayon, natatakot ako na baka samantalahin nila ang pagkakataon. Para ipamalitan na tayong Tian Xuangate ay natatakot sa kanilang sekte ng Sanqing. Ang sekte ng Sanqing ay isa sa mga pinakaangat sa kanilang grupo at nitong mga nakaraang taon, mabilis na nakilala ang kanilang pangalan. Ngayon, sa ranggo ng mga grupo, pangalawa na sila sa buong mundo. Naaalala ko, isang maliit na grupo lang sila noon. Nagsimula lang silang umangat noong mga taong nakatago ka at malayo sa lahat. Kilala sila sa paggamot at paglason, habang ikaw naman sa nakalipas na mga taon ay ibinuhos ang buong puso sa pag-aaral para makapanggamot at makapagligtas ng buhay. Sila naman ay mas dalubhasa pagdating sa paggamit ng lason. Pero kahit ganoon, marami rin silang napagaling na mga kakaibang sakit. Mahal ko, ang galing pala ng grupo nyo. Ngayon, nakikita ko na ang Jiang Yuebay na ito ay tila ayaw ng lumaban. Ano ba naman ang laban ng Yumian Divine Physician? Mga mahihirap lang ang ginagamot nila. Walang mangyayari sa buhay nila. Ang aming sekte ng Sanqing ay para lamang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang yaman at kapangyarihang nakukuha namin ay hindi nyo kayang isipin. Walang pinipiling antas ang buhay ng tao. Dahil masyado kang mataas sa sarili mo, tingnan natin kung sino sa huli ang mapapaalis sa mundo ng medisina. Bilang alagad ng Tian Xuangate at bilang si Yumian Divine Physician, tinatanggap ko ang hamon. Tungkol sa kakayahan ni Dong Tianjie, hindi pa natin lubos na alam, natatakot ako na malugi ka. Hahaharapin natin ang anumang darating. Senior sister, bakit pareho kayo ni second senior brother na napakasermon? Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Pero, kanina noong nakita ko ang lakas ng loob mong tanggapin ang hamon, parang bumalik ang dati kong nakababatang kapatid sa grupo. Huwag kang mag-alala, senior sister. Hindi ako matatalo, hindi ko ipapahiya ang ating grupo. Anong kalokohan iyang pinagsasabi mo? Paano namang matatalo si sekte ng Sanqing sa mga maliit na taong tulad nyo? Simple lang talaga ang turo ng aking guro at hindi niya gustong makipagkumpetensya sa inyo. Hump, Jiang Yuebay. Napakayabang mo na noong nasa Wen family ka pa. Nagkukunwari kang magaling kahit hindi, ikaw lang ang nakakagawa niyan. Anong Tiang Xuangate? Wala namang kwentang grupo iyan. Sige, kung gusto ninyong matalo, pagbibigyan ko kayo.
Napakaswerte nyo na nga at nakapasok kayo dito sa pulong na ito. Sige. Kung gayon ay magkita na lang tayo sa gitna ng kompetisyon. Maghihintay ako hanggang sa makita kitang umiiyak na aalis sa mundo ng medisina. Senior sister, huwag ka nang magalit sa masamang taong ito. Hindi siya sulit pag-aksayahan ng panahon. May ilang tao riyan na niloloko na ng karelasyon, pero hindi pa rin alam. Nakakaawa talaga. Sino ang tinutukoy mo? Wala lang naman. Pero, tinatanggap ko ang hamon mo. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong kaalam-alam kung gaano nakakainis ang Dong Tianjie na iyan. Kung hindi lang ako pinigilan ni bunsong disipulo, isang dart lang ay itatali ko na siya sa pader. Senior sister, marami ka nang nainom. Hindi kaya hindi. Base sa mga nangyari ngayong araw, tila desidido na silang banggain si bunsong disipulo. Mabagsik ang labanan ng mga sekta, para lang manalo, gagawin nila ang lahat ng masamang paraan. Hays, kung alisam ko lang, sana ay hindi ko hinayaang bumaba ng bundok si bunsong disipulo. Ano ba kayo? Bakit ang lungkot ninyo lahat? Ang galing ni bunsong disipulo sa panggagamot, alam nating lahat iyan, siguradong mananalo siya laban sa mga sekte ng Sanqing. May tiwala naman ako kay bunsong disipulo. Pero paano kung gumamit sila ng maduming laro? Ang inaalala ko ay ang kaligtasan ni bunsong disipulo. Kung gayon, sasama tayong lahat para bantayan at protektahan si bunsong disipulo? Tingnan natin kung sinong mga hasnapihin siya. Ikaw, tama. Tama ang sinasabi mo. Kung sino man ang magtangkang umapi kay bunsong disipulo, hindi ko siya mapapatawad. Oy, ikaw na tahimik. Hindi ka ba talaga nag-aalala para kay bunsong disipulo? Hoy, ikaw na napakatahimik. Wala ka man lang ba pag-aalala kay bunsong disipulo? Sa kakayahan ni bunsong disipulo, siguradong mananalo siya sa kompetisyon. Ang dapat mo lang gawin ay mag-focus sa laro. Ako na ang bahalang tumapos sa iba. Salamat, senior brother. Wow naman. Senior, nitong mga nakaraan, may ilan din akong kalaban, baka naman pwedeng tapusin mo rin sila para sa akin. Gawin mo ang sarili mong trabaho. Kay bunsong disipulo lang ako tutulong. Hoy, bunsong disipulo. Tingnan mo kung gaano ka kaimportante kay senior brother. Wala ka ba talagang gustong sabihin? Sa totoo lang, alam ko ang ibig sabihin ni senior brother. Sa wakas, magtatapat na rin siya. Ako. Ako. Sisiguraduhin kong hindi ko bibiguin ang inaasahan ni eldest senior brother. Paniguradong mananalo ako. Pupunta muna ako sa banyo. Mabuti naman at marunong ka pang tumanaw ng utang na loob. Hoy, eldest senior brother, hindi ka na ba iinom? Pupuntahan mo ba si bunsong disipulo? Bakit ba palaging ganyan si eldest senior brother? Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko sa ganyan. Ako na ang magbabayad ngayon. Uminom lang kayo hanggat gusto nyo. Huy, huy, huy! Bilisan nyo, tingnan nyo ito. Tingnan nyo anong ginagawa nila. Naghalikan na ba sila? Naghalikan na ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Ano bang iniisip mo? Siyempre, ikaw ang iniisip ko. Hindi ba nandoon ka sa loob at umiinom? Bakit ka lumabas? Hindi pa makaalis si bunsong disipulo sa ngayon. Kaya mas mabuting masanay muna siya na bahagi na ako ng buhay niya. Hindi ba't may pagtitipon ng mga sekta? Ipinaghanda kita ng bagong kasuotan? Gusto mo bang subukan? Talaga po? Para sa akin lang po ba ito? Paano naman po ang ibang mga senior? Gusto mo bang para sa iyo lang ang inihanda ko? Hindi naman po ganoon. Kaya lang, dahil magkakasama tayong pupunta, maganda ring tignan na mukha tayong kagalang-galang. Tama ka diyan. Sa totoo lang, may inihanda ako para sa lahat.
Dahil pagkatapos ng lahat, ang ating mga kasuotan ay bahagi rin ng ating lakas bilang sekta. Opo. Ang isang ito naman ay regalo ko para sa iyo. Ito ay isang bihirang medikal na aklat. Matagal ko nang pinahanap ito kay maestro, pero wala kaming mahanap. Paanong napunta ito sa iyo, eldest senior brother? Nabili ko ito sa tulong ng kakilala ko. Naisip ko kasing makakatulong ito sa iyo. Oo, sobrang makakatulong ito. Salamat, eldest senior brother. Kung ganoon ay babalik na muna ako para basahin ito. Sige. Wow! Ang ganda at mukhang formal ng bulwagang ito. Ang mga sektang ito, parang lahat sila ay napakalalakas. Tila ba lahat ng mga tanyag na sekta sa buong bansa ay narito na? Ang Qingyun sect na nasa unang pwesto, ang Cixing sect na nasa ikatlo, at ang ating bunsong disipulo na ang hamon ay ang sekte ng Sanqing na nasa ikalawang pwesto. Nabalitaan ko na ang nangungunang disipulo ng sekte ng Sanqing ay makikipagtagisan sa medisina laban sa isang maliit na sekta. Hemp. Isa lang din iyan sa mga sektang hindi alam ang kanilang limitasyon. Hindi sila dapat pag-aksayahan ng oras. Narito na ang sekte ng Sanqing. Nariyan na ang Brother Wu at siguro siya na ang Nephew Dong, hindi ba? Balita ko, eksperto si Tianjie sa medisina at lason. Talagang siya ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Nahigitan niya kaming lahat na matatanda na sa larangang ito. Talaga namang may pambihirang talino si Tianjie. At may balak din ako na siya na ang mamahala sa sekte ng Sanqing. Guro, hindi ko po kayo bibiguin. Mahal, hindi ko akalain na napakagaling mo pala. Kung itatapat sa'yo ang Jiang Yuebay na yan, napakalayo ng agwat niyo, hindi siya dapat nagtatangkang lumaban. Magiging pinuno ka na. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya iginagalang. Parang itinapon lang niya sa putikan ang dignidad mo. Nabalitaan ko rin na sumisikat sila ngayon sa publiko, kaya naisipan ko silang hamunin sa isang laban. Kapag natalo ko na ang Jiang Yuebay, ang pangalan ng sekte ng Sanqing ay kakalat at kikilalanin sa buong lungsod ng Yuntutal para sa mga hamak na gaya niya, isang pitik ko lang sa kanila. Walang hiya ang Jiang Yuebay na iyan dahil sa kanya nawalan ako ng tirahan. Dito sa lugar na ito, siguradong makakatikim siya ng malupit na parusa. Ngayong nandito na si Tianjie, tingnan natin kung ang walang kwentang sekta nyo ay magagawa pa siyang protektahan. Nabalitaan ko na kakalabanin ni Tianjie ang mga tao ng Tianshuan Gate sa sining ng gamutan. Sino ba ang may lakas ng loob na hamunin ang mga tao ng sekte ng Sanqing? Si Jiang Yuebay yon. Sa tingin ko ay natakot na siya at sumuko kaya umuwi na siya. Ano pang tinatawag niyang Yumian Divine Physician? Isa lang pala siyang duwag na manggagamot. Healer? Hahaha, kahit ako ay hindi kayang tawagin ang sarili ko na ganyan. At pagdating naman sa totoong healer, iyon ay si Xuanzhen Taoist lamang, ngunit sayang, matagal na siyang namuhay ng tahimik sa malayo at hindi na muling ng gamot. At si Jiang Yuebay na isang batang babae ay hindi nararapat tawaging healer. At bakit hindi siya nararapat? Napakagaling sa medisina ni bunsong disipulo, siya ay isang totoong healer. Kung ganoon, bakit wala siya rito? Siguro naman ay duwag siya at natatakot lang, di ba? Ikaw na lalaking walang kwenta. Puro kakasinungalingan. Kumanda ka sa akin. Sino ang nagsabing hindi ako darating? Bunsong disipulo. Bakit naman ako matatakot na pumunta rito? May iniligtas lang akong tao sa daan, kaya medyo nahuli lang ako ng dating. Sa tingin ko, natakot ka lang kaya naiihi ka na. Umuwi ka muna para magpalit ng pantalon, no? Sige, tumawa ka lang muna sa ngayon. Dahil kapag natapos na ang laban na ito, makikita natin kung sino ang kailangang tumakas sa kahihiyan, habang nagmamakaawa sa aking kapatid na patawarin siya. Tianjie, huwag mong dungisan ang dangal mo. Kami sa Sanqing Men ay palaging naninindigan gamit ang aming kakayahan, hindi na kailangang makipag-away sa mga walang silbi. Sige, ang suot mong damit? Gawa ba sa pinakamataas na uri ng telang sutla? Anong uri ng tela iyon? Hindi ba pareho lang ang mga suot natin? Huwag kang basta-basta magsalita. Ang ganda at ang magarbo ng suot mo, may mga gintong detalye pa ito at may pabango pa. Halatang mas mahal ito kaysa sa mga suot namin. Telang sutla, isang sukat pa lang nito ay mahigit $100,000 na. At ginamit lang niya ito para gumawa ng damit. Sabi nila ang Tianshuan Men ay isang maliit at mahirap lang na grupo. Bakit tila ang yaman nila? Jiang Yuebay, gusto mong nagpapasikat? Pagbibigyan kita para magpasikat ng todo. Haay, wala namang reputasyon ang grupo niyo, kaya idinadaan na lang ninyo sa porma ng damit. Sa tingin ko ang damit na yan ay maaaring inubos ang lahat ng iyong ipon para mabili lang. Ang ganyang uri ng damit,
Ang kapatid ko ay marami pang nakatambak na sapat ng punuin ang buong lawa. Mahal ko, tingnan mo itong si Jiang Yuebay napakayabang. Bilisan mo na at hamunin mo na siya. Jiang Yuebay, magsisimula na ang laban. May oras ka pa para sumuko ngayon. Ibigay mo na ang lahat ng kaya mo. Sabihin mo, ano ang gusto mong paligsahan? Sa usapang galing sa paggamot, ang tapatan syempre ay sa pagliligtas ng buhay. Siguradong alam mo rin ito? Hindi lang tayong dalawa ang maglalaban ngayon? Bukod sa atin, may iba pang mga grupo ang magpapaligsahan. Ang mga grupong nandito, lahat sila ay nandito para makamit ang titulong pinakamagaling na manggagamot sa mundo. Sinasabi nilang pagtitipon lang ito, pakinggan mo, mukhang formal. Pero ang totoo, sa likod nito, nagkakandara pa ang lahat na mapunta sa tuktok. Mabuti naman, at may alam ka pala. Itutuloy pa ba natin? Hindi ko pa narinig kailanman na ang grupo natin ay sumali sa ganitong uri ng kompetisyon dati. Laging mapagkumbaba si Master, hindi niya habol ang mga ganitong karangalan, kaya hindi pa siya sumali kailanman. Huwag na kayong magpanggap na magaling. Kayong lahat ay isa lamang pangkat ng mga walang kwentang tauhan na pinulot lang ng isang manggagamot na walang pangalan. Ang mga doktor na galing sa maliit na grupo na gaya ninyo, dito sa aming sekte ng Sanching, kahit ang pinakamababang estudyante namin, ay kayang-kaya kayong talunin. Anong karapatan mong siraan ng master ko? Noong nagsisimula pa ang master ko sa medisina, napakarami na niyang nailigtas na buhay. Sadyang ayaw lang niyang makipag-agawan sa katanyagan, kaya pinili niyang manahimik at magtago. Pero bakit pagdating sa iyo, manggagamot lang siya sa kanto? Honey, huwag mo na silang sayangin ng laway. Simulan mo na ang pakikipagtuos sa kanya. Ipakita mo sa kanya kung gaano kakagaling. Sige, ang gawa ang nagpapatunay ng katotohanan. Sabihin mo na, gusto mo bang subukin ang kaalaman sa gamot o ang galing sa pag-aacupuncture? Siyempre doon tayo sa mas kitang-kita, doon tayo sa resulta ng panggagamot. Hoy, hindi pa nagsisimula ang laban. Gusto mo na bang tingnan ang pasyente? Gusto mo bang mandaya? Ang dalawang pasyenteng ito, mukhang malala na ang kalagayan. Kailangang mailigtas agad bago mahuli ang lahat. Sila mismo ang nakataya sa laban nating ito. Ano? Pinaghirapan ko na mahanap ang mga taong ito. Mga pasyente sila na kahit ang mga eksperto sa mga malalaking ospital ay hindi sila magaling. Gagamitin natin sila bilang pusta. Kung sino ang makakapagpagaling sa kanila, siya ang panalo. Bakit? Jiang Yuebay, hindi mo ba kayang gawin? Bakit hindi ko kakayanin? Ang akin lang, bilang isang manggagamot, hindi dapat natin nilalaro ang kapakanan ng tao. Anong problema doon? May malalang sakit na naman talaga sila. At ang mabigyan ng pagkakataon na mapasama sa kompetisyon ng sekta ay isa ng malaking swerte para sa kanila. Isa pa, pagkakataon na nilang gumaling, isang magandang bagay iyon para sa kanila. Jiang Yuebay, ito ang napagkasunduan ng lahat ng ating mga pinuno. Ngayon, kinu-question mo na ba ang buong mundo ng medisina? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang. Tama na ang daldal. Sabihin mo na, itutuloy mo pa ba ang laban o hindi? Itutuloy ko. Magsimula na tayo agad, kundi ay wala nang maiaabutan sa kanila. Kailangan na nating magsimula bago pa mahuli ang lahat. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras. Kung sino ang unang makapagpagaling sa pasyente, siya ang mananalo. Ang hatol ay manggagaling sa mga respetadong pinuno ng sekta dito sa harap. Ito ang ginawa mismo ng sekte ng Sanching na Jinchuang Yao at Qing Shui na mga karayom. Lahat ng ito ay mga kayamanang hinahangad ng mga batang doktor. Mukhang may itinatagong galing ang isang ito. Gumamit na naman siya ng set ng gintong karayom. Hindi ba't ito ang mga karayom ng maalamat na doktor na si Xuanzhen Taoist? Ang Jiuling na gintong karayom? Sino ba talaga itong si Jiang Yuebay? Bakit nasa sa iyo ang Nine Spirits Golden Needle? Ibinigay ito sa akin ng master ko. Puro ka kasinungalingan. Xuanzhen Taoist. Paano magiging master mo siya? Isa siyang mahusay na manggagamot. Ayon sa mga sabi-sabi, kaya niyang magligtas ng mga buhay sa bingit ng kamatayan. Matagal na siyang nagretiro, kaya paanong naging master mo siya mula sa maliit mong samahan? May ganoong alamat pala ang master ko? Maaga akong nagsimulang mag-aral, kaya may narinig na rin ako noon. Pero sa loob ng maraming taon, hinding-hindi ito binanggit ni Master. Marahil ay ayaw na niyang bumalik sa mundong ito. Kung ang batang ito ay totoong tagapagmana ng dakilang manggagamot, siguradong matatalo ang nephew Dong. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang Jiang Yuebay ay isa lamang ulilang galing sa bundok. Kaya paano siya magiging tagapagmana ni Xuanzhen Taoist? Tama, Tianjay. Huwag kang matakot. Saka,
Hindi natin alam kung saan niya nakuha ang lumang karayom na iyan. Hindi maaari na iyan ang Nine Spirits Golden Needle. Siya ay nagpapakitang gilas lang. Maaari ko bang makita ang gintong karayom? Kahit nakamukha ito ng Nine Spirits Golden Needle, ang dulo ng karayom na ito ay walang simbolo ng siyam na espiritu. Ito ay peke. Hindi ko naman sinabi na ito ang Nine Spirits Golden Needle. Ang totoong gintong karayom ay kinuha ng dalawang hangal na ito at tinunaw para maging lock. Bakit ang lakas ng loob mo na magmalaki dito? Jiang Yuebay, huwag mong isipin na dahil wala ng ebidensya, ay maaari mo na kaming pagbintangan. Kahit na ikaw pa si Yumian Divine Physician, hindi mo deserve ang ganyang kayamanan. Siguradong natatakot ka lang mapahiya kapag natalo, kaya ka nagpapatagal ng oras. Bunsong disipulo, humihina na ang paghinga ng pasyente. Sa tingin ko ang mga sintomas niya ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lason. Sa hitsura ng pag-check mo ng pulso, talaga namang may aura ka ng isang mahusay na manggagamot. Ang isang hamak na gaya ni Jiang Yuebay, paanong nakuha ang atensyon ni Xuanzhen Taoist? Sa tingin ko ay ginagaya mo lang siya? Nagpapanggap ka lang na malakas. Kung makati ang dila mo, pwede mo akong harapin. Kahit na ang husay ko sa medisina ay hindi katulad ng aking junior, pero sa pagpapaamo ng madaldal na gaya mo, may paraan ako para riyan. Honey, tingnan mo. Ganyan lang nila ako palaging inaapi. Sa tingin ko ay walang sakit ang taong ito. Ha 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 ha. Ang lala ng sakit ng taong ito, kahit ang pulubi ay makikita iyon. Pero sasabihin mong walang sakit, ipinapakita lang nito. Na isa ka lang walang muwang na babaeng galing sa probinsya at wala kang alam sa panggagamot. Ang taong ito ay nalason. Ang taong ito ay nalason. Sinungaling ka. Malinaw na meron siyang bihirang sakit. Kani-kanina lang, naintindihan ko na ang kanyang karamdaman at kailangan pa rin ang aking paraan ng panggagamot para mapaling siya. Sino? Eldest senior brother, bakit mo hinawakan ang patalim gamit ang iyong kamay? Nasugatan ka na. Kung ikaw ang nasugatan at napahamak, mas lalo akong masasaktan. Naku, wala na siyang pulso. Napakahusay pa rin ni bunsong disipulo gaya ng dati. Kahit na maraming taon niyang sinayang ang kanyang kabataan sa isang masamang lalaki, pag kumilos siya, ay wala pa ring makakatalo sa kanya. Tumahimik ka. Huwag mong istorbohin ang pagdedesisyon ni bunsong disipulo. Bunsong disipulo? Nalaman mo ba kung anong lason nito? Sa tingin ko, ang mga sintomas ng taong ito ay medyo katulad ng sa mga ginamot ko noon. Pero ang sa kanya ay mas matindi at mas mahirap gamutin. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon ng dalawang ito sa isa't isa. Huwag kang mag-alala. Nandito kaming lahat sa tabi mo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Malapit nang maubos ang oras. Sandali, nakahanap na ako ng paraan. Mapapagaling ko na siya agad. Ang husay talaga ni sekte ng Sanqing. Sa tingin ko naman ang Tiangshuan Gate na iyon ay grupo lang ng mga manloloko. Napagaling ko na ang taong ito. Magaling na ako. Magaling na ako. Paano mo siya nagamot? Ang nakababata kong kapatid sa sekta ay hinding-hindi man loloko sa panggagamot. Kapag sinabi niyang magaling na talaga. Tsaka ang pasyenteng ito ay namumulang mga pisngi. Ang paghinga niya ay maayos at malakas. Bulag ka ba para hindi mo man lang iyan makita? O baka naman kayo sa sekte ng Sanqing ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo? Oo nga, ang Jiang Yuebay ang unang nagpagaling sa pasyente, talo na ang sekte ng Sanqing. Lumalabas na ang sekte ng Sanqing ay hindi man lang tatalo sa isang maliit na sekta. Tianjie, huwag kang walang galang. Kung magaling na ba siya, ay hindi lang dapat sa sinasabi mo manggaling, kailangan itong ibatay sa katotohanan. Sect Leader Wu,
Pinapayuhan kita na huwag kukuha ng mga walang kakayahan at mayabang na lalaki sa inyong pamilya. Dahil kung hindi, kayo sa sekte ng Sanching ay mapapahiya lang sa harap ng maraming tao. Sa tingin niyo, may kakayahan na si Jiang Yuebay? Nagpanggap pa siyang magaling na doktor? Tingin ko ay kung saan-saan lang siya nagtuturok ng karayom? Tsamba lang ang lahat ng iyon. Kung hindi, paanong posibleng hindi mo man lang alam ang sanhi ng sakit pero napagaling mo ang karamdaman niya? At isa pa, nandito lang siya para pahirapan ako at pag-initan ako. Oh. Sinong may lakas ng loob na kalabanin ng disipulo ni sekte ng Sanching? Dahil pabaya siyang asawa ni brother, hindi siya matino noong kasal pa sila. At palipat-lipat sa kung sino-sinong lalaki. Tama iyon. At ang aking brother, ang dahilan kung bakit siya nakipagdiborsyo. Gusto pa niya kaming paghigantihan. At nang ipagtanggol ako ng asawa ko, pati siya ay pinag-initan na rin. Hahaha. Brother? Tunay bang brother? O may ibang ugnayan kayo? Dong Tianjie, hindi mo pa ba alam? Ang Wen Ruo na ito at si Wen Yang ay laging magkadikit at nagyayakapan. Hindi sila tunay na magkapatid. Bukod pa roon, ang dinadala sa sinapupunan ni Wen Ruo ay baka hindi sa'yo. Walang hiya ka. Sinasabi ko na nga ba na kayong magkapatid ay may hindi magandang relasyon? Magsalita ka, nagawa mo ba akong pagtaksilan? Mahal ko, huwag kang maniniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya tayo. Bitiwan mo ako. Hindi na ako makahinga. Tianjie, huwag kang masyadong emosyonal. Kahit ano pa ang mangyari, hindi mo dapat saktan si Ruo. Dong Tianjie, masyadong malabo ang paningin mo sa sitwasyon. Isipin mo ng mabuti. Mula nang ikasal kayo ni Wen Ruo ng maraming taon. Ilang beses na ba silang nagkayap ni Wen Yang? Gaano na ba kadalas ang kanilang paglalambingan? Noong muntik na akong mawalan ng anak, ang inalala lang ni Wen Yang ay ang pagkabanli ng kamay niya sa mainit na tubig. Walang hiya kang babae. Nagawa mo pang magtaksil sa mismong harap ko. Mabuti pang gamitin ko ang masamang babaeng ito at ang bata sa kanyang sinapupunan para pagbayarin si Jiang Yuebay. Sa ganitong paraan ay mapapaalis na natin ang babaeng iyan at mapapaniwala natin ang lahat na wala siyang alam sa panggagamot. Isang bala, 2 ibon. Mahal, naniniwala ka ba sa ibang tao kaysa sa akin? Pasensya na, mahal ko. Naging padalos-dalos lang ako. Mahal, ang sakit ng tiyan ko. Jiang Yuebay. Hindi maganda ang pintig niya. Jiang Yuebay, wala akong gaanong alam sa medisina ng babae. Pwede mo bang tulungan si Wen Ruo? Kapag naisalba mo ang bata, tatanggapin ko ang aking pagkatalo. Huli na ang lahat. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mong iligtas ang anak ko. Kung gusto mong hindi mapahamak, huwag mong gambalain ang aking bunsong disipulo. Mawawala na ang bata, pero magagawa kong iligtas ka. Kuya, wala na ba ako? Ruo, walang masamang mangyayari. Magtiwala ka kay kuya, sisiguraduhin ni kuya na magpapatuloy ang buhay mo. Jiang Yuebay, kailangan mong siguraduhin na maliligtas si Ruo. Tumahimik ka. Sinabi ko na, huwag mong gambalain ang aking bunsong disipulo. Jiang Yuebay, napakasama mong babae. Ang aming Wen Ruo ay hindi nagkaroon ng ganoong kabilis na makakaubos ng buhay na sakit. Ako ang kanyang asawa at alam ko higit kanino man na mayroon lamang siyang ilang maliit na sakit na mahirap gamutin. Hindi ko akalain dahil lang sa galit ng ating mga pamilya ay mawawalan ka ng konsensya sa isang bata? Ako. Ang taong katulad mo, kahit na may alam sa medisina, ay wala namang dangal at hindi karapat-dapat namang gamot. Ang isang gaya mo ay dapat lamang bawiin ang iyong lisensya bilang doktor. Sinasabi ko na nga ba si Dong Tianjie, kahit napakagaling niya sa panggagamot, bakit kailangan niya pang ipaubaya ang sariling asawa sa iba? Itong si Jiang Yuebay, isa talaga siyang masamang babae. Kahit na hindi pa naisilang ang bata, buhay pa rin iyon. Dahil sa pansariling galit, ay hinayaan mong mawala ang isang bata. Jiang Yuebay, hindi ka karapat-dapat manggamot. Tama, hindi siya karapat-dapat. Hindi karapat-dapat, hindi karapat-dapat. Tumahimik ang lahat. Totoong wala na ang bata. Nephew Dong, tanggapin na lamang natin ang nangyari. Siguradong may malalim na dahilan ito.
Hinding-hindi magagawa ni Yuebay ang maghiganti gamit ang kanyang trabaho? Si Jiang Yuebay ang may gawa kung bakit nawala ang bata. Nakita ninyong lahat ang nangyari. Ano pa ang idadahilan mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ng nakababata kong kasamahan, noong oras na iyon ay delikado ang sitwasyon, kapwa delikado ang lagay ng bata at ng matanda, ang mapagaling si Wenruo ay isa ng malaking tagumpay. Nagsisinungaling lang si Jiang Yuebay dahil sa personal na galit. Tama na. Huwag na nating ituloy ang panunumbat. Huwag nating hayaan na ang personal nating problema ay makaabala sa inyong laban. Kahit itutuloy ang laban, dahil sa klase ng asal ni Tianchuan Gate bilang doktor, hindi siya karapat-dapat sumali. Maari ko. Maari ko bang tingnan uli si Wenruo? Nako, hindi pwede. Paano kung saktan mo uli si Wenruo? Mabuti pang umalis ka na? Layas. Hello? Dong Tianje, anong balak mong gawin? Anong gagawin ko? Bakit hindi mo isipin kung anong kalokohan ang ginawa ninyong dalawa? Tianje, niloloko ka lang ng babaeng iyan? Magaling lang siyang mambola ng mga tao. Ang totoo ay 3 taon mo na akong niloloko. Hinayaan ko na kayong dalawang taksil ay magsaya ng 3 taon. Dong Tianje, huwag kang masyadong emosyonal. Ang manakit. Ang manakit ng babae ay hindi pagpapakitang gilas. Ako na lang ang harapin mo. Bakit ka nagmamadali? Sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa? Anong nilagay mo? Ito ang nakakalasong kemikal ng sekte ng Sanqing, ang Shigu. Kapag nadikit ito sa balat, hindi na ito gagaling kailanman. Mabubulok ang balat mo at tuluyan kang mawawala dahil sa mga insekto. Dong Tianje, hindi ko akala na kayong mga taga-sekte ng Sanqing ay mayroong ganyan kasamang lason. Kapag nakalabas ako rito, i-report kita. Sa tingin mo ba, magkakaroon ka pa ng pagkakataon? Ang madilim na kwartong ito na ang magiging huling hantungan nyo ni Wenruo, ang inyong huling tirahan, kaya lasapin nyo ito. Huwag kang umalis! Hindi kaya. Ako talaga ang dahilan kung bakit nawala ang bata ni Wenruo. Kahit anong mangyari, kailangan mo munang kumain ng maayos. Tama, bunsong disipulo. Ito ay mga sariwang kabute na ako mismo ang pumitas sa bundok kaninang umaga. Hinaluan ito ng alagang manok para sa sabaw. Napakasarap nito. Heto. Engot, akala mo ba ay pagkakataon mo na? Tingnan mo muna kung sinong nandito. Yuebay, huwag mo na masyadong pahirapan ang sarili mo. Naniniwala kaming lahat sa kakayahan mo sa medisina? Siguradong may malalim na dahilan sa likod nito. Tama, naitabi ko pa ang lason sa dugo mula noon. President Meng, ipinaasikaso po ninyo sa amin na laging subaybayan ang mga galaw ng sekte ng Sanqing at kakaulat lang sa amin. Ang sekte ng Sanqing ay nagtagumpay na sa kompetisyon ng mga sekta at naging nangungunang sekta ng mga manggagamot. Ngayon ay naghahanda na silang magdaos ng handaan upang ipaalam ito sa buong mundo. Hindi ito posible. Pagdating sa kakayahan, kahit anong mangyari ay, hindi niya kayang higitan ang dating nangungunang Qing Yun Sek. Maari kayang. Maraming salamat sa pagdalo sa piging na ito ng sekte ng Sanqing. Kami sa sekte ng Sanqing ay nagwagi sa kompetisyon at naging una, kaya kami na ang nangunguna sa mundo ng panggagamot. Gagamitin ko rin ang espesyal na araw na ito upang may i-anunsyo. Ipinahahayag ko na ang susunod na pinuno ng sekte ng Sanqing ay si Dong. Hindi karapat-dapat ang sekte ng Sanqing na maging pinakamahusay na sekta ng panggagamot sa buong mundo. Hindi ba ito ang lumahok sa paligsahan ng mga sekta
pero dahil sa kawalan ng dangal sa pagtuturo ay pinalayas mula sa kompetisyon si Tianchuan Gate. Paano pa sila nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita pa rito? Acupuncture point sa boses. Kung hindi mo alam kung paano magsalita ng maayos, tutulungan kitang tumahimik. Kayo na ang humusga. Kung tama ba ito? Na dahil lang ba sa nagsasabi kami ng katotohanan, ay kailangan na kaming saktan? Kayo talaga ang nagsisilbing cancer sa ating larangan ng medisina. Nagpunta kami rito, hindi para makipag-away, sa walang kabuluhang, pakikipagtalo. Ang inyong sekte ng Sanqing ay hindi karapat-dapat na tanghalin bilang pinakamagaling na sekta ng mga manggagamot sa buong mundo. Tunay at lehitimo ang aming katayuan, kami ang nanguna dahil sa tunay na labanan, kung hindi kami ang una, ikaw ba? Sa iyong masamang asal, ikaw na pinalayas ay magiging una? Tama. Ni hindi ka na nga pinanagot ng senior brother nang mawala ang kaniyang anak dahil sa iyo, tapos ikaw pa ang may ganang magmayabang. Hay, bakit mo pa kailangang makipag-usap sa mga walang silbing gaya nila? Walang silbi? Kayo ang mga iyon sa sekte ng Sanqing. Ikaw, Dong Tianjie, ang siyang lumason sa kanila. Pagkatapos ay nagkunwari kang may sakit sila at matapos silang gamutin sa lason, sinabi mong napagaling mo sila, kaya ka lang naging numero 1. Hoy, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung talagang magaling ka, maglabas ka ng ebidensya. Kapag wala kang ebidensya, sinisiraan mo lang ako. Ebidensya? Ito ay nakuha ko mula sa mga sample ng dugo ng pasyente noon na dinala ko sa pamilyang Shu sa unang ospital ng lungsod ng yun para isailalim sa blood test. Ayon sa report, may mga lason sa loob ng dugo nila. Habang ginagamot ko si Wen Ruo, napansin ko sa kanyang pulso ang isang kakaibang marka. Kaya naman ikaw ang naglason at dahilan kung bakit nawala ang anak ni Wen Ruo. At muntik mo pang mailagay sa panganib ang buhay niya. Sobra palang sama nitong si Dong Tianjie na pati ang sarili niyang asawa at anak ay nagawa niyang gawan ng masama. Huwag kang magsalita ng tapos. Paano naman magagawa ng aming kapatid na saktan ang sarili niyang asawa? Siguradong ikaw ang naglagay ng lason. Kailangan ko pa bang paalalahanan kayo? Noong unang yugto pa lang, ay napaalis na ako dahil sa plano ni Dong Tianjie. Wala man lang akong pagkakataon na malapitan ang mga sumunod na pasyente at lahat ng mga pasyenteng iyon ay may pare-parehong sintomas na nagpapatunay na nilason silang lahat. Pero hindi mo pa rin pwedeng sabihin na ang kapatid ko ang may gawa niyan. Posibleng inunahan mo na sila. Dati na akong nakatagpo ng pasyenteng biktima ng katulad na lason at huli na ang may sala, ito ay si Wen Ruo at ikaw pa ang nagligtas sa kanya, Dong Tianjie. Nakita ko rin si Dong Tianjie ng araw na iyon na nilalason si Wen Ruo. Akala ko ay nanggagamot siya, hindi ko akalaing ganoon pala siya kasama. Kaya itong si sekte ng Sanqing ay walang karapatang maging numero 1. Kaming mga kilalang pamilya ay hindi man lang napansin ang katotohanan. Dapat si Tianchuan Gate ang hiranging una. Sa anong dahilan? Wala naman siyang ebidensya, tapos naniniwala agad kayo sa kwento lang niya? Dahil sa sobrang pagdepende mo sa lasong iyon, siguradong daladala mo iyon palagi para ipagyabang ang galing mo. Wala kayong ebidensya? Bakit niyo ako kakapkapin? Kahit hindi ka pumayag, nahanap na namin. Narito na ang saksi at ang ebidensya. May paliwanag ka pa ba? Hindi ito lason? Para ito sa pagpapalakas ng katawan. Gamot ito sa katawan. Pampalakas ng katawan, ha? Heto, sa iyo na iyan. Guro, ubos na ang panlaban ko. Bigyan mo pa ako ng isang bote ng panlaban, Guro. Sa mga sintomas ng mga pasyenteng iyon ay kaparehong-kapareho talaga. Itong si Dong Tianjie, ang tunay na salarin sa likod nito. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ayon sa batas ng samahan ng mga manggagamot, parusahan siya ng husto at itapon sa labas. Alis. Tunay ngang napakahusay ng iyong panggagamot. Karapat-dapat kang tawaging pinakamagaling na doktor sa panahong ito. Kaya itong binigay na medalyon ng panggagamot ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Senior brother, gusto mo rin bang tingnan? Ang gusto ko sanang itanong, Miraculous Dr. Jiang, kung maaari mo akong pagbigyan na maging boyfriend mo? Oo, payag ako.